Siya ay may kakayahang magtagumpay sa lahat ng bagay. Ngunit sinadyang matalo sa pagkuha ng trono. Pinagtatawanan ka ng mga tao dahil sa iyong kakulangan. Ang mga kaibigan mo ay nalulumbay sa iyong hindi magandang pagkakataon. Ngunit walang nakakaalam. Pagkalipas ng 30,000 taon, ang mga kaibigan mo ay umiiyak sa iyong alaala. Pagkalipas ng 50,000 taon, ang pinakamataas na antas sa pinagbabawal na lugar ay namatay sa kanyang landas. Tanging ikaw ang nananatiling may itim na buhok. Dugot lakas na parang dragon. Nakatayo ka sa libingan ng kapatid at nagpa-party. Huwag kang mag-alala, kapatid. Ang iyong banal na sandata. Kahit na ako, ang iyong apo, ay alagaan ito ng mabuti. Sa sandaling ito, ang mga makapangyarihan ay nagtipon sa dulo ng universo. At bakit ka kailangang magsalita ng labis, nakatayo ka sa dulo ng sinaunang daan ng mga bituin? Siya ay isang likas na hari. Nakasuot ng purpurang emperador. Lumalabas ang enerhiya ng zodiac. At ikaw, nakaputing parang niebe, ay isang naglalakbay na walang tiyak na tahanan sa loob ng 400 taon. Ngunit kayo ay mga matalik na kaibigan sa buhay at kamatayan na pumasok sa sinaunang libingan. Matagal nang naghihintay. Walang ibang dumating. Agad mong naunawaan. Ang lupa ng mundong ito ay nasa pagitan niyong dalawa. Trono ng dakilang emperador. Walang sinuman ang nais na. Si Qianyan ang unang nagsalita. Kapatid Qin, paano kung maglaban tayo? Dapat kang tumanggap sa hamon. Sige, ibuhos mo ang lahat, ang nagwagi ay ang tama. Ngunit ang mga makapangyarihan sa labas ng sinaunang daan ay nananalangin. Huwag mong isipin na dahil sa napakababa ng reputasyon mo bilang isang pambihirang demonyo, na pwede kang manghuthot ng mga lihim na lugar, na manghingi ng bayad at kidnapin ang mga banal. At kahit ibenta ang isang banal ng 7 beses, kung makakakuha ka ng kita, hindi nila kayang isipin yon. Lalo na sa banal na lupa ng Zyway sa Qianyan Path. Mas lalo pang naging tensyonado. Pati na ang kanilang ikalawang grupo ay tiyak na. Kahit ikaw ay isang halimaw. Ngunit sa huli isa ka lamang simpleng nag-aaral. Masyadong mababaw ang iyong kaalaman. Tiyak na matatalo ka. Sa kabilang panig ng labanan, isang malakas na tunog. Ang mga bundok ay umakyat sa batas ng dilaw na daan. Isang napakalaking kamay ang bumagsak ng malakas. Ngunit ikaw ay walang takot. Nagpalabas ng isang suntok na may kulob mula sa siyam na langit. Ang dalawang panig ay naglaban ng daan-daang galaw, naglalabas ng tunay na apoy. Iba't ibang mga kakayahang pangkompetisyon ang nagbigay liwanag sa buong kalangitan. Sa wakas, ang liwanag ng sinaunang daan ay nawala. Isang malakas na tunog. Sa mga naguguluhang tingin ng lahat, bigla kang sumuka ng dugo. Nanghihina ang iyong hininga. Samantalang si Qianyan daw ay walang sugat. Naging sanhi ng malakas na sigawan ng lahat. Ngunit si Qianyan daw ay hindi makapagdiwang. Alam niyang, sa laban na ito, siya ay nanalo sa swerte. Ang iyong lakas ay higit pa sa kanya. Nakaligtas siya sa iyo ng kaunti dahil sa mga katangian ng banal na lupa. Maraming salita ang nais niyang ipahayag upang aliwin ka. Ngunit nakangiti ka at tinapik siya sa balikat. Kapatid Qianyan, tayo ay magkakapatid. Sino man ang magtagumpay, masaya ako. Sige, gawin mo ang nararapat mong gawin. Gusto mo bang ipasa sa akin ang pwesto ng lupa? Ang mga salitang ito ay biglang nagbigay liwanag sa kanyang isipan. Naging buo ang kanyang landas. Sa susunod na sandali, bituin. Ang mga salitang ito ay nagpasimula ng tanda ng puso ng langit. Ang siyam na ulap ng kulog ay biglang bumuhos. Kung malampasan niya ito, siya ang magiging pinakamalaking kaaway sa mundo. Ngunit ikaw ay tahimik na umalis. Nagmumuni-muni sa isang desoladong sinaunang bituin. Tumingin ka sa malayo sa iyong matalik na kaibigan. Sa wakas ay umamin. Ay, paano naman hindi ka mainggit? Ngunit sa iyong pagkadismaya, biglang umingay ang isang malamig na boses sa iyong isipan. Nakatuklas ng matagumpay na pagkakabin ng Traveler God Level Choice System. Bigla kang nayanig. Sa wakas ay dumating ang aking golden finger. Alam mo ba kung paano ko ginugol ang 400 taon na ito? Wala kang pag-aalinlangan. Nagsimula ang sistema ng bagong manlalaro na pakete. Pagkatapos ng sinabi, bigla mong napansin na parang may idinagdag sa iyong katawan. Agad mong sinuri ang iyong gantyan. At natagpuan mong may bigas na lumitaw doon nang hindi mo alam kung kailan. Isang agos ng buhay ang biglang sumiklab mula sa daang lambak. Agad na hugasan ang iyong mga kamay at katawan. Linisin ang lahat ng nabubulok na enerhiya. Kasabay nito, ang boses ng sistema ay sumabog sa iyong isipan. Ding, binabati ang host sa pagkakakuha ng pruweba ng mahabang buhay. Walang kaugnayan sa sanhi at bunga. Walang makakapasok sa lahat ng batas. Walang sinuman ang makakapagpahayag. Bigla kang napakunot ang iyong noo. Walang hanggan. Hindi ba't ito ang wakas na pinapangarap ng mga monghe? Ilang mga emperador ang nagpakamatay para makapasok sa mga ipinagbabawal na lugar. Hindi ba't para lamang makabuhay ng ilang taon pa? Ngayon, ayos na. Diretso ka nang nakarating dito. Handa nang magtagal hanggang sa katapusan ng mundo. Hintayin mong mahawakan ng kapatid hanggang sa huli ng buhay. Saka ka na pumunta sa tamang daan para maging emperador. Isang makapangyarihang emperador na may mahabang buhay. Hindi mo kayang isipin kung gaano ka walang kapantay. Ngunit biglang ibinuhos ng sistema ang malamig na tubig sa iyong mga pangarap. Bagaman maaari kang mabuhay ng matagal, itinatakwil ka ng tadhana. Hindi mo maabot ang pagiging emperador. Sa loob mo, nagsimula kang umawit ng Tianjin Kuaiban. Magandang balita, ikaw ay nabuhay ng walang hanggan. Masamang balita, hindi ka walang talo. Kung matutuklasan ng iba ang lihim ng iyong walang hanggan, tiyak na may panganib na bumagsak. Ang walang talo na walang hanggan. Ano ang halaga nito? Ngunit ang pag-iisip na ito ay isang mabilis na pagdaan lamang. At sa isang iglap, ang iyong isipan ay nagbukas. Ang mabuhay ay ang pinakamalaking pag-asa. Ano kung hindi ito ang tamang daan? Mayroon kang sapat na oras sa bawat buhay na nag-ipon. Sa tulong ng sistema, maaari ka pa ring magkaroon ng lakas sa lupa. Sa mga sandaling ito, bigla kang tumingin pataas at isinara ang kalangitan. Nawala ang kidlat. Ang kapangyarihan ng Dao Emperor ay agad na sumaklaw sa siyam na universo.
Lahat ay sumuko sa daan. Lahat ng nilalang ay yumuyukod sa iyong kaibigan. Sinasabi ng maraming salita na ang tamang daan ay nagiging emperador. Nararamdaman mo ang nakakatakot na presyon ng pagkakaiba ng langit at lupa. Ngunit sa iyong puso, walang alon. Agad na sumunod ang boses ng sistema. Ding, nakita ang kaibigan sa tamang daan. Mangyaring pumili, may-ari. Pumili ng isa, lumapit at hamunin ang emperador. Gantimpala sa Kang Tianbati, piliin ang dalawa. Walang gagawin. Gantimpala sa Huang Gushengti. Diretso ka lang, walang anuman. Hamunin ang sistema ng dakilang emperador. Baka gusto mo akong ipadala sa kamatayan. Siya ay isang bagong dakilang emperador. Huwag insultuhin ang dakilang emperador. Matapang mong pinili ang pangalawa. Sa susunod na saglit, isang malakas na puwersa ang sumabog sa loob mo. Ang buong dugo mo ay biglang nagbago at naging gintong sinaunang banal na katawan. Kahit na sa huli ay magdudulot ng sumpa na lalabas ang pulang balahibo. Pero putang ina, wala kang huling yugto. Para sa'yo, ang sumpa ay walang silbi. Basta't makamit mo ang banal na katawan. Makakatunggali ka na sa mga emperador at makakamtan ng daan. Kailangan ng ilang milyong gintong Diyos para sa pagkakabuo ng banal na katawan. Ang iyong mga ipon sa loob ng maraming taon ay naubos na. Wala nang natira kahit isang patak. Kaya't naisipan mong tumingin sa kapatid ng bagong emperador. Maaari bang tawaging gamot ang mga bagay ng mga nag-aaral ng immortalidad? Ito ay tinatawag na sinasabi mo, nandyan na siya. Bigla na lang may lumitaw na anino sa harap mo. Ito ay si Kenyan daw. Pero iba ang tingin niya sa'yo. Naramdaman mo ba yon? Baka nahayag na ang lihim ng buhay na walang hanggan. Hindi mo napigilan ang magsalita. Bakit mo ako tinitingnan? Nagulat si Kenyan saglit. Sumagot ng galit. Anong gusto mong sabihin? Matapos ang gulo, si Kenyan ay may mukhang puno ng kuryosidad. Naramdaman ko na lumitaw ang ancient sacred body. Nais kong kunin bilang disipulo. Paano ka naging ganito? Nagulat ka sa loob mo. Agad kang nagbigay ng paliwanag. Nagsanib ako ng dugo ng ganap na sacred body sa loob ng lihim na lugar. Si Kenyan ay talagang naniwala. Huminga ka ng maluwag sa dibdib. Kasunod niyan, nakangiti at tapat na pinapalo ang dibdib. Kenyan, kuya. Ako ay isang banal na katawan mula sa gulo. Basta't mas malaki ang iyong kayamanan kaysa sa akin ng higit sa 20 milyon na gintong Diyos na pinagmumulan. Kapag nakamit ko na ang kakaibang daan. Kapag nakatagpo ka ng problema, huwag mag-atubiling hanapin ako. Kenyan, nakangiting may pagkagulat. Parang unang araw natin pagkakilala. Grabe, parang pinagsawaan mo na ang emperador. Isang problema na hindi kayang solusyonan ng emperador. Ikaw pa kaya, isang rebelde na nagkakaroon ng daan. Agad kang nagsimulang umiyak. Sa isang salita, puno ng pagkalito. Bigla kang binato ng isang space ring. Hindi lang mahigit 20 milyong gintong espiritual na yaman ang nasa loob nito. Nandyan din ang napakaraming bihirang kayamanan mula sa langit at lupa. Iniwan lang niya ang isang pangungusap. Pagkalipas ng 300 taon, pumunta ka sa banal na lupain ng Ziwei para dumalo sa aking pagdiriwang. Hindi pa siya tapos magsalita. Bigla na lang siyang nawala. Parang natatakot siyang niloloko mo siya. Pinanood mo siyang nagmamadaling tumakas, mukhang kawawa. Hindi makapaniwala sa ganda. Walang ginugol na sundalo. Napapaatras ang makapangyarihang emperador. Mula noon hanggang ngayon, ikaw lang ang ganito. Sa oras na yon, muling umingay ang boses ng sistema. Ding, natukoy ang paanyaya mula sa lupa. Ngayon ay naglalabas ng misyon ng sistema. Pumili ng isa, pupunta sa 300 taon mula ngayon. Pumili. Pumunta sa pagdiriwang sa 300 taon mula ngayon. Gantimpalang pagsasama. 10,000 anyong labanan. Pumili ng dalawa. Huwag kalimutang sumali sa gantimpalang pag-akyat ng katawan. Walang pag-alinlangan. Diretsong piliin ang una. Nagbibiro ka, kailangan talagang pumunta sa selebrasyon ng emperador. Biglang pumasok sa iyong isipan ang isang misteryosong anyo ng kaalaman. Ang unsinking na anyo ay kayang takpan ang mga lihim ng langit. Nakaharang sa pag-unawa ng sanhi at bunga. Talagang ito ay ginawa para sa iyo. Bagaman kaya mong takpan ang mga lihim ng langit. Ngunit hindi kayang gawin ng iyong lugar ng pagsasanay. Sa pamamagitan nitong pormasyon, wala ka nang dapat ikabahala. Agad kang babalik sa Longsheng na mundo. Gamit ang malakas mong kapangyarihan, magtatag ka ng isang maliit na kalawakan. Pagkatapos ay mararamdaman mong lumilipad ka, na nagbabantay sa malaking pormasyon ng kalikasan at sansinukob. Simula ngayon, walang pahintulot mo. Kahit pa ang lupa mismo ay dumating. Huwag mong asahan na matutuklasan ito. Nagsimula kang magpakatatag sa iyong pagsasanay. Habang sinasalungat ang sinaunang banal na katawan, at nag-iisip tungkol sa daan ng kahoy upang palakasin ang iyong kakayahan. Samantala, sa hangganan ng universo, ang mga libong bato ay naglalakbay sa lupa. Nanghihikbi sa mga pangunahing lugar ng buhay. Ngunit sa bundok ng mga walang kamatayan, 3 bulok na sinaunang emperador ang tahimik na bumukas ng mata. Nauubos na ang kanilang lakas. Nais sanang magsimula ng madilim na kaguluhan upang mag-ani ng mga kaluluwa. Ngunit sa hindi inaasahan, nakatagpo sila ng isang batang lupa. Hindi sila makapaghintay ng 10,000 taon. Sa mga sandaling iyon, isang mataas na pinuno ang mahinang nagsalita. Nakahula ako tungkol sa kasalukuyang emperador. Magdiriwang ang selebrasyon makalipas ang 300 taon. Ito lang ang aming tanging pagkakataon. Isang sandali lang. May bahagyang pagtutol sa mga mata ng dalawa pang pinakamataas. Kailangan naming magsumikap. Lumipas ang 200 taon sa isang iglap. Sa maliit na mundo, ubos na ang gamot sa lawa. Ang Diyos na pinagmumulan ay naging abo. Bigla kang bumangon. Ang buong katawan mo, mula sa buto, dugo, hanggang sa buhok, ay naging gintong liwanag. Kasing lawak ng dagat ng usok. Ang sinaunang banal na katawan ay malapit nang makamit ang ganap na anyo. Ang enerhiya at dugo ay kasing dami ng dagat. Kailangan na lang malampasan ang pagsubok ng kidlat. Walang kapantay ang katawan. Ang matibay na emperador. Sa susunod na sandali, ang iyong anyo ay biglang lumitaw sa hangganan ng universo. Hindi mo na itinatago. Ang amoy ng sinaunang banal na katawan ay umabot sa langit.
Boom! Sa itaas ng siyam na langit. 10,000 milya ng bagyo ay biglang umusbong. Ito ay ang siyam na ulap na pagsubok sa tamang daan ng mga libong bundok. Maraming puwersa ang nagulat. Nagsimula ang malaking proyekto. Sa larawan, ikaw ay nakaputi. Ang gintong buhok ay sumasayaw. Ipinukpok ang kamao. Ang libu-libong kulog ay umatras. Sa oras na ito, tumakbo si Kim. Maraming makapangyarihan ang agad na nakilala sa iyo. Walang hindi humanga sa iyong nakakatakot na talento. Ngunit ang dating pinuno ay umungol ng malamig. Natalo ay natalo na. Laban sa langit. Tiyak na mamamatay sa ilalim ng pagsubok ng kidlat. Ngunit sa kanyang mga salita, ay tinamaan siya ng kanyang sariling nakatatandang guro. Iyon ay ang ganap na banal na katawan ng sinaunang panahon, na maaaring makamit ang kakaibang daan sa lupa. Nang lumabas ang salitang ito, naguluhan ang buong mundo. Sa oras na yon, lumabas ang anino sa purple na imperial na balabal. Sa labas ng kidlat ay si Qianyan Dao. Ipinagpag niya ang kanyang balabal. Diretso niyang sinarado ang oras at espasyo. Personal niyang pinangalagaan ka. Walang bilang na tao ang umiiyak ng malakas. Gusto rin nila ng isang kaibigan sa lupa. Sa gitna ng mga pagsubok, para kang Diyos o demonyo. Napakalakas ng iyong kapangyarihan. Libu-libong kidlat ang wasak sa iyong harapan. Sa isang iglap, lumipas na ang 8 pagsubok ng kidlat. Sa digmaan, ang iyong hangarin ay umaabot sa langit. Tumingin ng malamig sa langit. Sumigaw ng malakas. Lubos na nagalit ang bagyong ulap. Isang dambuhalang bagyong kidlat na may 10,000 milya ang haba ang lumitaw kasabay ng nakakatakot na kapangyarihan ng langit. Nanginginig ang kalawakan. Ngunit ikaw ay tumawa ng malakas. Ano ba ang takot sa isang bagyong kidlat? Ipinalalabas ang buong lakas. Lahat ng puso ay naging isang suntok. Kasama ang dakilang landas ng kulog, sumugod ng malakas. Rumbling na malakas. Ang 10 sari ng kulog dragon ay pumutok. Tanging ang iyong silweta ang nakatayo ng matatag sa hangganan ng universo. Ang iyong aura ay sobrang tumaas. Biglang umabot sa antas ng Panginoon. Sa araw na ito, ang dakilang sasakupang banal na katawan mula sa sinaunang panahon ay lumitaw ng walang takot. Maging ikalawang hindi matitinag sa mundo. Sa isang iglap, naglakbay ang salita. Nakangiti ang buong mukha. Binabati kita, kapatid Qin, sa tamang landas. Nagpapasalamat ka ng buong puso. Ngunit may bahid ng pagdududa sa loob mo. Sa sandaling ikaw ay nakapagbago. Bigla kang nakaramdam ng isang di maipaliwanag na paningin. Isang daang salita ngunit tumawa ng malakas. Pumunta sa lupa ng Zaiwei. Tayo'y magdiwang ng maayos. Sa oras na ito, ang Zaiwei Holy Emperor ay tinatanggap na ang lahat ng sekta. Dahil ito ay isang pagdiriwang na inorganisa ng pinakamakapangyarihang emperador at isang kakaibang tagapagtamo na magkasama. Sa Zaiwei Holy Land, lahat ng sekta ay narito. Ito ay isang pagdiriwang na pinagsama ng pinakamakapangyarihang emperador at ng dalawang walang kapantay na tao. Sino ang may lakas ng loob na hindi magbigay ng respeto? Sino ang may lakas? Naging makitid ang daan. Ngunit sa ilalim ng ganitong kagandahan, isang malupit na pagpatay ang tahimik na nagaganap sa malalayong rehiyon. Sa bundok ng mga walang kamatayan, 3 kataas-taasang nilalang ang tahimik na lumitaw. Hindi pa kanila ginambala ang ibang mga ipinagbabawal na lugar. Huwag nang pag-usapan ang mga dakilang emperador ng panahon ngayon. Nalaman na isa sa kanila ay bihasa sa sining ng prediksyon ng langit. Ninakaw niya ang lahat. Pumunta sila sa gilid ng universo. Diretsong isinara ang kalawakan. Ang pinakamataas na makapangyarihan ay naglabas ng maraming buhay, naging enerhiya ng buhay. Hindi na may paririnig ang mga sigaw ng paghihirap. Ngunit napakalupit ng mga bituin sa gilid ng kalawakan. Nilamon nila ang isa-isa ang mga bituin na kalawakan. Nakuha na buhay na sorpresa. Ngunit nananatiling kakaunti. Upang mabuhay. Para sa daan patungo sa pagkadyos na magbubukas pagkatapos ng daan-daang libong taon. Kailangan nilang magpatuloy. Sa mga lugar na dinaanan ng makapangyarihang oras. Ang mga bituin ay naglalaho, walang nakaligtas. At sa kabilang panig, ang banal na lupa ng Ziway. Tingnan mo ang bundok ng kayamanan na ito. Nakatitig na ang mga mata. Bilang isang nag-iisang nag-aaral. Ang espiritu ng isang manginidnap sa iyong loob ay naglalagablab. Kung hindi mo kayang talunin ang Qianyan Dao, talagang gusto mong mag-raid dito mismo. Parang nabasa ng Qianyan Dao ang iyong iniisip. Isang galaw ng kamay. Ang kalahating kayamanan ay diretsong lumipad patungo sa iyo. Umiti ka ng nakakaloko. Walang pag-aalinlangan na tinanggap ito. Ngunit nagsimula kang magalit. Ano ba naman ang halaga ng mga kalat na ito, Qianyan? Yung mga restricted area ang tunay na mayayaman. Maglibot ka ng kaunti. Di ba't makakakuha ka ng iyong imperial weapon? Ikaw ay isang tagapaglakbay. Alam na alam mo kung gaano kasarap ang mga kayamanan sa ipinagbabawal na lugar. Pagkatapos ng salitang ito, malinaw na nag-aalala si Qianyan Dao. Ngunit bilang isang emperador, siya ay nag-isip ng mabuti. Ayaw niyang basta-basta sirain ang balanse sa pagitan ng ipinagbabawal na lugar. Nakikita mo ang bahagyang pagtaas ng kanyang labi. Alam mong tiyak na magiging maayos ang bagay na ito. Ngunit habang iniisip mo ang magandang buhay na maghahatid sa iyo sa mga lugar na ipinagbabawal, biglang nagbago ang anyo ni Qianyan. Ang kanyang noo ay kumikislap sa tanda ng langit. Ang takot ay agad na sumaklaw sa paligid. Sumpain, ang makapangyarihang ito ay naglakas loob na pumatay ng mga nilalang. Sumigaw siya ng galit. Ang kanyang anyo ay kumislap. Diretso siyang nawala sa kanyang kinaroroonan. Sa susunod na segundo, biglang naguluhan ang 3 makapangyarihang tao na nag-aaklas. Ang mababang tunog ay tumagos sa hadlang ng langit. Direkta itong sumabog sa kanilang mga tainga. Ang mukha ng matandang tagapangalaga ng langit ay biglang naging madilim. Hindi niya inasahan na agad itong mapapansin ng emperador. Tumakbo ka. Ngunit huli na. Ang daan ng libu-libong bato ay dumating na. Isang suntok na may dalang napakaraming batas ng kalawakan. Diretsong nagwasak sa mga hadlang ng langit. Isang malawak na disyerto ng mga bituin ang nahayag sa paningin ng mga tao. Sumpain kayong mga pinakamataas. Sobrang galit na nag-umapaw.
Sa banal na lupa ng Ziway, ang lakas ng lupa, ang Ziway Xuanji Sword, ay tumindig patungo sa langit. Agad na nahulog sa kanyang kamay. Hawak niya ang espada ng lupa. Ang espada ay humahampas mula sa bilyong milya, bumabagsak mula sa siyam na langit. Nilalampasan ang 8 dako. 3 makapangyarihan ay nagulat at namutla. Inilabas ang kani-kanilang mga sundalo upang makayanan ito. Ngunit sila ilabis na nahirapan. Sinasabi ang libu-libong salita, ngunit nakatayo lamang sa ilalim ng mga bituin. Hindi man lang sila tiningnan ng tuwid. Emperor Gokchen, ikaw ba ay maliit na nilalang? Kami ang 3 lumang daga mula sa lumang panahon. Wala akong takot. Bago pa man magsalita, muling umatake siya. Ang sinag ng espada ni Jinshi ay bumagsak na parang ulan. Biglang sumabog ang lindol, ang batas ay nyanig. Ang kalawakan ay nagkakahiwa-hiwalay. Sa loob ng banal na lupa ng Ziway, lahat ay nakikita sa pamamagitan ng langit na mata na malaki. Pinapanood nila ang ganitong katulad ng pagkawasak ng mundo. Mas lalo kang nakaramdam ng pagnanasa. Gusto mong agad na tumakbo at tumulong. Sa sandaling iyon, ang boses ng sistema ay umalingaw sa iyong isipan. Na-detect ang pagsabog ng lindol. Pakiusap ang host ay magpasya. Piliin. Agad na tumulong. Premyo ng tunay na espiritu. Horizon Meter. Pumatay ng hindi nadadamay sa karma. Piliin ang ikalawa. Umupo at manood ng palabas, gantimpala ay ang di namamatay na sutra na piraso. Walang pag-aalinlangan sa iyong puso. Ang di namamatay na ginto ay talagang hindi mamamatay, hindi makikipag-ugnayan, hindi mamamatay. Kailangan pa bang ipahayag ng emperador ang kanyang Diyos? Kailangan pa bang pumili? Siyempre, dapat siyang harapin. Ang di namamatay na ginto ay piraso lamang para sa iyo. Ang pagtaas ng lakas sa laban ay hindi kasing halaga ng isang espada na tiyak na kagamitan ng Diyos. Higit pa riyan, kapatid. Si Qianyan ay kasalukuyang nakikipaglaban ng todo. Ano ang dahilan mo para manood na lang? Sa oras na gumawa ka ng desisyon, bigla kang magkakaroon ng isang gintong bola sa isip. Yan Emana LinkedIn ne. Walang kasalanan sa pagpatay. Isang hakbang ang iyong gagawin. Agad na naramdaman ang kawalang hanggan ng universo. Ngunit ang tanawin sa harapan ay nagdulot ng pagkalito. Tumigil ang labanan. Nakita ang 3 pinakamataas na nilalang na tila nanghihina. Puno ng mga sugat at dugo. Ang dugo ng mga pinakamataas na nilalang ay nagkalat sa kalangitan. Samantalang ang Qianyan Dao ay puno ng lakas na parang araw na sumisikat. Walang alikabok kahit isang hibla sa purple gold na kasuotan niya. Sa pagtutulungan ng 3 pinakamataas, hindi man lang nila naabutan ang kanyang suot. Agad kang pumunta sa tabi ni Qianyan Dao. Kapatid na Qianyan, ako ang tutulong sa iyo. Ngunit hindi inaasahan na si Qianyan Dao ay pinapapunta kang magmadali. Sa kanyang paningin, kahit isa kang dakilang banal na katawan, maihahambing ka man sa isang emperador. Pero sa huli, hindi ka pa rin tunay na malaking kaaway. Wala ka pang ang sandata ng emperador. Kapag ang mga kataas-taasan ay lumaban ng patayan, hindi kanya kayang protektahan. Sa mga sandaling iyon, ang 3 kataas-taasan ay kumapit sa kanilang huling pag-asa. Direktang nagbanta ang matandang tagapagsalita kay emperador ng pagsasabuatan tungkol sa mga nilalang na nahulog. Maaari naming bayaran ito. Ngunit kung talagang nais mong patayin kami, dalhin mo siya sa libingan. Ang ibig sabihin ay papalitan mo ang iyong buhay ng kanilang buhay. Mula sa maraming salita hanggang sa tahimik na pananahimik. Ngunit lihim na nagpadala ng mensahe sa iyo. Mabilis kang umalis. Kaya kong pigilin sila. Ngunit ikaw ay may kumpiyansa at mumiti. Walang anuman. Hindi ako gumagawa ng mga bagay na walang kasiguraduhan. Diretso mong ipakita ang iyong baraha. Huwag sabihin na isang pinakamataas. Ito ay para sa dakilang emperor. Kaya kong manatiling hindi matatalo. Sa tulong ng Hongmin Measure Heaven Ruler, hindi ka talaga natatakot. Pagkatapos, biglang nagbago ang iyong usapan. Maingat na nagpadala ng mensahe kay Qianyan Dao. Kaibigan, huwag munang kumilos. Siguradong marami pang mga luma at matandang halimaw na ito, tiyak na marami. Kung sakaling sirain nila ang kayamanan, mawawalan tayo ng malaking bagay. May kumikislap na ginto sa iyong mga mata. Mamaya, sundin mo ang aking mga mata. Sasabihin kong kumilos ka, kumilos ka. Si Qianyan ay bahagyang nagulat. Agad siyang pumayag. Hindi lang siya mapalad. Mas gusto kong makita kung gaano kabaliw ang 3 matandang ito. Sa wakas, wala pang katiyakan ang kanyang mga sundalo. Samantala, sa harap ng 3 pinakamakapangyarihang tao, akala ng buong universo ay handa kang makipaglaban hanggang sa dulo. Ngunit ikaw, sa harap ng lahat, nakipag-usap ka sa 3 makapangyarihan tungkol sa negosyo. Gusto mong mabuhay. Ipapalit ang lahat ng ari-arian nyo. Pagkatapos sabihin ito, biglang nag-alsa ang lahat ng nilalang. Ang pinuno ay puno ng dugo sa kamay. Paano niya mapapalaya? Ngunit nang tumingin ang lahat sa dakilang Diyos ng panahon, wala siyang ipinapakitang reaksyon. Parang tinanggap na ang iyong nakababaliw na transaksyon. Dito, ang puso ng maraming mga cultivator ay bumagsak sa kailaliman. Akala nila ay ang tagapagligtas, ngunit siya rin ay lumihis patungo sa kadiliman. Ngunit ang 3 pinakamataas na pinuno ay hindi na makapag-alala pa. Para sa kanilang buhay, wala silang ibang magagawa kundi sumunod. Kaya't walang katapusang mga yaman at kayamanan ang biglang lumipad mula sa kanilang dagat ng mga bangkay. At naipon sa iyong harapan. Nakuha na ang kayamanan. Agad na nag-udyok ang matandang tagapagbunyag. Maaari na ba kaming umalis? Sino ang mag-aakalang umiti ka? At biglang nagbago ang anyo. Ang pagpapalaya sa inyo ay usapin ng emperador. Ano ang kinalaman nito sa akin, isang kakaibang tagapagtaguyod? Ngayon, ang buong universo ay nahulog sa tawa. Kaya pala ay walang laman na kamay na nagkukunwari. Tanging ang tao ng banal na emperador Ziway ang may ganitong mukha. Talaga namang ganito. Matagal na silang naloko mo. At ang mukha ng 3 dakilang emperador ay direktang naging kulay atay ng baboy. Ang bawat dakilang emperador ay nanginginig sa galit.
Hindi ka ba natatakot na mahuli ng karma? Ngunit ikaw ay ngumiti ng may paghamak. Ang mga simpleng sanhi at bunga ay hindi matatagpuan sa akin. Ngayon ay tuluyan ng nagliyab ang fuse. Sumpain, mamatay ka na. Hindi na makatiis ang tatlong makapangyarihan. Direktang pinili ang sukdulang pag-angat. Tiyak na papatayin ka nila. Sa isang saglit na napakahalaga. Tumayo si Qian Yan Dao sa harap mo. Bilisan mo, ako na ang bahala rito. Pero paano ka makakaalis? Kaibigan, paano mo magagawang manood lang? Sa susunod na segundo, mararamdaman mong nag-aalab ang iyong dugo at enerhiya. Ang lakas ng dakilang sinaunang katawan ay bumalot sa buong kalawakan. Kasunod nito, ang milyong gintong anino ng hari ng mga immortal ay biglang lumitaw mula sa lupa patungong langit. Pero hindi pa dito nagtatapos. Biglang lumabas sa iyong kamay ang isang malaking kaliskis na kulay abuhin. Ang nakakatakot na enerhiyang ito ay mas malakas pa kaysa sa sandatang pang-imperyo. Lahat ng tao ay nagulantang. Hindi lang ang mga buhay na nilalang sa lahat ng angkan. Kahit si Qian Yan Dao ay napatingin ng nakabibingin. Sana sinabi mo na may sandatang pang-imperyo ka na. Kaya't isang hakbang ka ng umabante. Diretsong nakipaglaban sa pinakamahina sa mga matanda sa Tianji. Sumigaw ang matandang tagapagbantay. Ano kung may mga sandata ng emperador? Sa huli, hindi ka naman tunay na kalaban. Biglang nagbago ang anyo ng Qianshi Pan sa likod niya. Bumagsak ito sa iyo ng may galit. Ngunit ikaw ay malamig na humikbi. Hawak mo ang Hongming Liangshanchai. Hindi ka natatakot sa laban. Sa ilalim ng nagulat na mga mata ng siyam na dakilang pagbabawal. Ang iyong mabilis na anino ay humampas. Ang langit na disko ay biglang naitaboy. Nabumasag sa napakaraming bituin. Ang matanda ng langit ay tuluyang naguluhan. Paano ito posible? Ngunit mabilis siyang nakabawi. Hindi ikaw ang malakas. Ito ang ruler na laban sa langit. Bigla, sa kanyang mga mata, sumiklab ang walang katapusang kasakiman. Nakita ang ruler sa iyong kamay. Hindi natakot ang matandang tagapagbantay ng langit. Sa halip, kumikislap ang kanyang mga mata. Ang matandang ilaw na ito ay itinuring ang iyong Hongming na sukatan bilang isang peking Diyos-Diyosan. Hindi lamang siya nagnanais na agawin ang kayamanan. Nais din niyang lamunin ang iyong banal na katawan at dugo. Bigyan ng sarili ng panibagong buhay sa loob ng 1,000 taon. Sa pagkakataong ito, ang kanyang atake ay biglang lumakas ng ilang beses. Ang mga liwanag at ulan ng mga atake ay bumuhos sa iyo. Ngunit sa iyong kalooban, walang alon. Isang naghihinalo at nalalabing makapangyarihan lamang. Isang kisap mata. Diretso kang sumanib sa gintong katawan ng batas. Sa isang iglap, ang katawan ng batas ay lumaki ng labis. Taas at matatag. Hayaan ang mga patak ng liwanag na bumuhos. Ngunit hindi ka nito masasaktan kahit kaunti. Bago pa makapag-react ang matandang Qianshi. Ang hawak mong Hongming Liangshanchi ay biglang bumagsak. Sa mga nagulat na mata ng buong universo, isang braso ng matandang Qianshi ang nahulog sa lupa. Nakapuno ang dugo sa kalangitan. Ikaw pa ang nagsupres sa pinakamataas na antas ng pag-angat. Samantala, dalawa pang mga puno ang mga puno ay unti-unting napapalayas ng mga salita. Inaasahan pa sana nilang matapos ni Lolo Tian ang iyong laban. Para makatulong. Pero paglingon nila, nakita nilang nakabitin ka na rin sa iyo ang Lolo Tian. Nabigla ang dalawang supreme sa harap mismo. Gawa ba sa tubig ang dakilang emperor na ito? Kahit ang isang kakaibang tagapagdaan ng daan ay hindi makalaban. Ngunit hindi nila bibigyan ng oras ang mga salita para mag-isip. Lumitaw ang marka sa pagitan ng kanilang mga kilay. Biglang sumabog ang espada sa kanyang kamay. Sa isang saksak, tapos na ang kanilang buhay, napakalakas. Ang liwanag ay humataw sa kalangitan. Ang espada ay sumabog sa buong kalawakan. Isang malakas na kalabo. Ang dalawang pinakamataas na tagapagpanukala. Hindi na nakapagprotektang kahit ang mga sundalong lupa. Namatay agad. Samantala, ang matandang tiyaga ay hindi na kinaya ang kanyang kapanganakan. Ang yelong lupa at ang batong base ay binasag mo ng isang putok lang. Aking langit na talisman. Siya ay sumuka ng dugo. Ang hininga niya ay biglang humina. Tila malapit nang matapos ang oras ng kanyang pag-angat. Siya ay lubos na nawala ng pag-asa. Kaya't nagsimula siyang humingi ng awa. Kaibigan, sa ngalan ng kayamanan. Maaari mo bang bigyan ako ng marangal na wakas? Nais niyang magbago ng anyo. Pero sino ka ba? Isang taong nanghuhutot habang may pagkakataon. Ang malaking bangkay ng lupa ay isang napakahalagang yaman. Paano ka namin palalampasin? Huwag mong isipin pa. Muling tumaas ang kanyang hininga. Pinagsama ang enerhiya at ang katawan ng batas bilang isa. Ang huling sukat ng langit ay bumagsak mula sa itaas. Hinahampas ang 8 dako. Siguro Tianji kasama ang kanyang espiritu. Agad mong nahati sa dalawa. Patay na siya. Sa sandaling ito, ang 9 na paunahing batas ay ganap na umuusok. Talagang kayang putulin ng mga alternatibong tagapagturo ang kataas-taasang antas. Ngunit hindi mo ito pinapansin. Agad na kinuha ang bangkay ng matandang Tianji at ang mga piraso ng kanyang mahika. Ang bilis ay parang natatakot na baka agawin ito ng Qianyan sa tabi mo. Habang pinapalo mo ang balikat ng iyong kapatid upang aliwin siya. Biglang may narinig kang boses sa iyong isipan. Ding! Nakatuklas ng 3 kataas-taasang mula sa Immortal Mountain. Ngayon ay naglalabas ng misyon. Pumili ng isa, ayos na yon. Gantimpala, isang pagkakataon para maayos ang Tianji Disc. Piliin ang pangalawa, bayaran ang utang ng dugo at pumunta sa bundok ng walang kamatayan para mangikil. Gantimpala, isang piraso ng batas ng kidlat. Kailangan pa bang mamili? Ang paghihiganti ng isang marangal kahit 10 taon, hindi pa huli. Hindi mo naman sinusunod yan. Pinili mo agad ang pangalawa. May galit ka, hindi mo bababawiin, ipagpapaliban mo pa. Ikaw at si Qianyan ay nagkasundo agad. Siya ay isang makapangyarihang emperador. Ikaw naman ay isang ganap na banal na katawan. Bagaman hindi mo pa kayang talunin ang mga ipinagbabawal na lugar. Ngunit kailangan mo ng kaunting kabayaran. Sino ang magtatangkang hindi magbigay? Sa susunod na segundo, agad na tinukoy ni Qianyan ang lokasyon ng bundok ng walang kamatayan. Punitin ang walang hanggan at dalhin ka rito.
Walang paligoy-ligoy. Kayo ay nagbigay ng matinding atake sa bundok ng walang kamatayan. Ang espada ng libis ng sanlibo ay humahampas sa kalangitan. Hindi ka rin nagpapahuli. Ang imahe ng banal na katawan ay kumakalat sa walang hangganan. Pinagsama mo ang batas ng kidlat mula sa gantimpala ng sistema. Ang lakas ng pira-piraso ay muling tumaas. Hawak mo ang huling sukat ng langit, isang sukat na bumagsak. Walang kapantay na kulob. Pumipila sa lahat ng bagay. Boom! Ang depensa sa paligid ng bundok ng mga walang kamatayan ay nagwasak sa isang iglap sa inyong pinagsamang atake. Sa oras na ito, may mga sigaw na umuusbong mula sa loob ng bundok ng mga walang kamatayan. Emperador ng mga himpapawid. Hindi nyo kami pinapansin. Lahat ng nakatulog na mga huling hari ay labis na nagalit. Pero ang kanilang mga salita ay isang malamig na sulyap lang. Direktang pinatahimik ni Emperor Wei. Kayo ang unang nagsimula ng pagpatay sa mga espiritu na hindi sumusunod. Kaya maglaban tayo. Ang kanyang boses ay umaalingaw sa buong langit, puno ng kapangyarihan. Ngayon, lahat ng mga huling hari sa Mountain of the Undead ay napaluhod. Galit na galit sila, pero hindi makalabas. Dahil sa loob ng ilang daang libong taon, magbubukas na ang daan sa pagiging isang Diyos. Ayaw nilang ipakita ang tunay nilang lakas ngayon. Baka maging target sila. Tingnan mo itong mga duwag na ito. At saka tingnan mo ang mga bihirang yaman sa bundok. Namumula na ang mga mata. Diretso mong sabihin kay Kianyan. Magpadala ng mensahe. Kapatid, hawakan mo ako, papasok ako para makakuha ng kaunti. Babalik tayong hati sa 5 bahagi. Pagkatapos sabihin yon, isang napakalaking kamay na puno ng lakas ng dugo. Ang humabol patungo sa isang lugar ng mga likas na gamot. Sa bilis. Isang pinakamataas na ninjutsu, hindi na matiis. Sa kabilang panig ng pinagmumula ng Diyos, isang palad ang bumagsak. Pero si Kianyan ay nakatingin lang sa tabi. Paano niya hahayaang manalo ito? Hinawakan niya ang kanyang espada at pinutol ang malaking palad na yon sa dalawa. Ang bakas ng enerhiya ng espada ay hindi pa rin nawawala. Kaya't napilitan ang pinakamataas na pinuno na gamitin ang kanyang imperial na armas. Nakahuli ka lang. Ngunit hindi tumigil ang mga galaw mo. Sa isang iglap, nakuha mo na ang mga espiritual na gamot. Ito ay 9 na araw ng dugo ng dragon. Sapat na upang makumpleto ang iyong banal na katawan. Lumalakas ang loob mo. Naghuhukay ka ng kayamanan sa paligid. Pati na rin nakakuha ka ng isang piraso ng bato ng paglikha mula sa 9 na araw para sa pagbuo ng yelo. Ang mga supremong iyon ay nagtalaga sa kanilang sarili bilang mga sugo ng Diyos. Kung hindi mo nakikita, hindi ka mababahala. Sobra na ang kanilang nakamit. Dahil dito, tinawag nila si Kianyan para umatras. Sa daan, puno ng pagdududa si Kianyan. Bakit parang ganito ang mga supremong iyon? Hindi mo ba ito pinapansin? Ang mga matandang ito ay talagang nagmamalasakit sa kanilang buhay. Bumalik sa banal na lugar. Sa salita, kinuha lang ang piraso ng 9 na langit na likha. Sinasabi na gagawin ang emperador na sandata. Ang natitirang yaman ay para sa iyo upang mapalakas ang lakas. Ngunit hindi mo inasahan na mas lalong magpapagulat ang kanyang susunod na hakbang. Dinala kanya pabalik sa lugar na sinira. At pinagsama niya ang 2 katawan ng pinakadakilang nilalang doon. Pati ang kanilang mga imperial na armas ay pinagsama-sama at ipinakalat sa buong bituin. 2 katawan ng emperador ito. Ganito na lang niya silang pinagsama. Nagulat ka at tinanong siya kung bakit. Ngunit si Kianyan ay ngumiti lamang ng malamig. Ang emperador ay hindi lamang isang titulo, kundi isang responsibilidad din. Pagkatapos ay tinanong kanya kung ano ang susunod mong balak. 1,000 salita ang nag-aanyaya sa iyo. Nais niyang isama ka sa Purple Star Sanctuary upang sama-samang protektahan ang lahat ng espiritu. Ngunit sa iyong kalooban, labis ang iyong pagkalito. Hinahangaan mo ang kanyang katapatan at pagkakaibigan. Ngunit higit kang natatakot. Natatakot na malaman niya ang lihim ng iyong taglay na daan ng walang hanggan. Sa katunayan, sino ba namang mong alagad ng Diyos ang ayaw ng walang hanggan? Hindi ka matapang na maglakas loob magpusta, hindi ka matapang na magpusta. Lagi siyang ang batang puno ng sigla. Sa oras na yon, biglang umalingaw ang tunog ng sistema. Piliin ang isa, agad na sumali sa gantimpala na walang kamatayan na golden body. Piliin ang 2, tumanggi at magtakda ng sarili sa pag-isa. Gantimpala, ang pinakamataas na Diyos, Chutian, ang paghihina ng langit. Walang pag-aalinlangan mong pinili ang ikalawa. Sa huli, hindi mo siya maaaring ganap na pagkatiwalaan. Kaya kailangan mong magpanggap na malungkot. Salamat sa kabutihang loob. Pero gusto kong maghintay hanggang sa susunod na Golden God na maging Emperor. Kahit na nalulungkot ang salita. Naiintindihan ko rin ang iyong ambisyon. Hindi na kailangang magsalita pa ang lalaki tungkol sa paghihiwalay. Siya ay lumingon at umalis. Iniwan lang ang isang pangungusap. Sana magkita pa tayo muli. Habang tinitingnan ang kanyang likod, bigla kang sumigaw. Kapatid Kianyan, magpapadala ka ba sa kasalanan? Biglang huminto ang hakbang ni Kianyan. At naging napakatatag agad. Hindi kailanman. Bumalik ka sa maliit mong mundo. Ilabas mo ang banal na lupa, 9 na langit na lihim na lupa. Basta't itanim mo ito. Ang buong maliit mong mundo ay magiging kataas-taas ang banal na lupa. Umupo ka nang nakalapat ang mga paa. Simulan mong linangin ang daan ng kahoy. Bigla mong naisip ang isang mahalagang bagay. Karaniwang lupa, isang sundalo sa bawat lupa. May hangganan ang buhay. Ngunit ikaw ay iba. Taglay mo ang daan ng walang hanggan. Walang hanggan ang iyong buhay. Ibig sabihin nito, maaari kang mag-aral ng libu-libong daan. Magkaroon ng walang katapusang mga armas ng emperador. Ito ang tunay mong landas ng pagiging walang talo. Sa isang iglap, lumipas na ang 300 taon sa labas. Sa loob ng 300 taon, tila natikman na ng mga tao ang tamis. Siya ay nagsimula ng mang-uyam ng mga pangunahing lugar ng buhay, tulad ng bundok ng walang kamatayan, dagat ng pagsilang, at sinaunang minahan. Nabisita niya ang 6 na pangunahing lugar. Nanakaw ang di mabilang na mga yaman. Lahat na nilalang ng iba't ibang lahi ay namangha. Noong panahong iyon, ganito kalupit ang emperador.
Ngunit sa paglabas niya mula sa Diyos na walang hanggan, biglang bumagsak ang kanyang loob. Parang may hinahanap ngunit walang nakuha. Mabuti na lang at mabilis siyang nakapag-adjust. Nagsimula siyang magbuhos ng kanyang sariling sandata. Ginamit niya ang mundo bilang pugon, at ang universo bilang panggatong. 300 taon mamaya, ang sandata ay magdadala ng walang kapantay na kapangyarihan sa lahat ng langit. Lahat ng makapangyarihang lahi ay nais masilayan ang kagandahan ng emperador na armas, upang maipagyabang ito. Ngunit sa sandaling inaasahan ng lahat, hindi pa nakikita ng emperador na armas. May nangyaring masama sa emperador na pader. Isang nakakatakot na alon ng kaguluhan ang sumalakay sa pader. Sadyang bumagsak ang napakaraming sundalo. Tila walang makakapigil sa alon ng kaguluhan na dumarating tuwing 3,000 taon. Si dakilang Emperador Gotchin ay nagpakita na may hawak na sandata ng emperador. Gamit ang kanyang walang kapantay na kapangyarihan, pinatakas ang mga alon. Nagtayo siya ng isang monumento para sa mga nahulog na bayani, upang igalang ng lahat ng lahi. Ngunit sa susunod na sandali, siya ay nag-isa sa gitna ng kaguluhan. Naglakad siya sa walang katapusang kawalang saysay. Naghahanap ng pinagmulan ng kapahamakan. Ang iyong isipan ay mahigpit na nakasara. Tumingin sa kanyang nawawalang likuran. Puno ng pag-aalala ang puso. Kaya nagpasya kang ipagpatuloy ang pagninilay sa daan ng katotohanan. Sa isang pagsasara ng mata, umabot ng 5,000 taon. Pagkatapos ng 5,000 taon, matagumpay mong naitaas ang daan ng kahoy sa antas ng Panginoon. Sa sandaling ito, ganap na ang daan ng kidlat at kahoy. Dagdag pa ang ganap na katawan ng santo at enerhiya ng buntot ng Diyos. Ang iyong lakas ay talagang lumampas na sa isang dakilang emperador. Ngunit lumipas na ang buong 5,000 taon. Wala pa ring balita mula kay Emperador Gotchin. Kung hindi dahil sa natitirang presensya ng kanyang dakilang kapangyarihan, maaaring isipin mong siya ay bumagsak na. Ngunit sa mga sandaling ito, biglang yumanig ang lahat ng daan sa mundo. Isang mahina at malamig na presensya ang nagmula sa langit. Isang emperador ang isinilang. Nang sumiklab ang kaisipang ito, ang boses ng sistema ay umabot sa iyong isipan. Ding, natukoy na ang krisis na kinaharap ng Tianyan. Mangyaring pumili tagapagdala. Pumili ng isa, pumunta sa pagsagip. Gantimpala, walang kamatayang katawan. Pumili ng dalawa, magpatuloy sa pagninilay. Gantimpala ng piraso ng batas ng apoy. Hindi na kailangan pang pumili. Walang pagdududa. Diretso kang pumili ng isa. Sa isang iglap, isang agos ng init ang bumalot sa iyong katawan. Ang lakas ng iyong katawan ay biglang tumaas. Ang nakakabaliw ay, nakuha mo ang di namatay na katawan. Basta may isang patak ng dugo. Maaaring muling mabuhay agad. Ngayon wala ka ng alinlangan. Biglang sumugod palabas sa maliit na mundo. Itinatago ang lahat ng pagkakataon. Biglang lampasan ng emperador na pader. Hindi ka dapat magpabaya kahit kaunti. Sa huli, pati ang pinakamalaking emperador ay nadapa rin. Hawak mo ang huling sukat ng langit. Ang gintong apoy ng digmaan ay umaalab. Diretsong binuksan ang dakilang sagrado ng mga sinaunang panahon. Agad na lumitaw ang daan ng kidlat at daan ng kahoy sa iyong likuran. Ito ang nagbigay sa iyo ng kaunting seguridad. Sa susunod na sandali, ikaw ay naging isang liwanag na tumatakas. Mabilis na sumugod sa madilim na kalaliman ng walang hanggan. Hindi mo na alam kung gaano katagal ka nang lumilipad. Habang ang isip mo ay halos nagiging balisa, biglang umikot ang iyong diwa. May isang napakahina na alon ng labanan sa kanan. Kaagad mong binago ang direksyon. Nagmadali kang sumugod. Habang papalapit, lalong lumalakas ang alon na yon. Isa sa mga pamilyar na amoy ay nagpasikip sa iyong dibdib. Ito ang kapangyarihan ng emperador ng Tianyan Road. Ngunit ang kapangyarihan ito ay mabilis na humihina. Sa wakas, nakita mo ang isang nakakatakot na tanawin na nagpapakaba sa iyo. Isang napakalaking itim na karagatan ang nakalatag sa kalangitan. Walang katapusang alon ang umaalon. Nakikita mo pa ang isang buo at kumpletong emperador na lumulutang sa mga alon. Ang natitirang kapangyarihan mula sa kanyang kamatayan ay nagpapakaba sa iyo. Sa kanyang buhay, siya ay isang dakilang mandirigma. Ngunit mas nakakagimbal pa ang mga susunod. Sa malayo, sa harap ng isang bitak sa oras at espasyo, si Tianyan ay puno ng dugo. Ang kanyang hininga ay sobrang humina. Nagsusumikap siyang labanan ang pagsalakay ng dalawang guro ng emperador. Nakikita na niyang hindi na siya makakatagal. Mabilis siyang pinatay ng guro ng emperador. Hindi na siya makaupo ng maayos. Biglang sumabog ang napakalakas na aura ng dakilang sanheng na katawan. Buong katawan mo ay nag-init. Hawak ang hongmeng na tiyan ng langit. Sa likod ay lumitaw ang dalawang mata ng kidlat. Biglang napansin ng dalawang emperador na gurong ito. Ngunit huli na ang lahat. Agad na naglaho ang hongmeng na tiyan ng langit at naging milyon-milyong ulap na anino, na may dalang walang katapusang liwanag ng immortal. Tanging tinamaan sila. Dalawang emperador na katumbas ng 3 dakilang emperor. Ay ni minsan hindi mo naisip na mabibigo ka sa isang sipa at masira ang walang hanggang kawalang hanggan. Sa susunod na segundo, hawak mo na ang banal na sukat. Isang hakbang na nakaharang sa harap ni Tianyan Dao. Walang katulad na lakas. Tianyan, darating na ako. Habang tinitingnan ni Tianyan Dao ang iyong likod, nagpasalamat ng dalawang salita. Tumingin ka ng malamig sa dalawang guro. Ngunit sa loob mo ay may bigat. Ang isang daliri kanina ay nag-iwan ng dalawang mababaw na hiwa sa kanila. Sa halip, ang iyong sariling kamay ay tinamaan ng puwersa at sumakit. Kapatid Tianyan, ano ba itong halimaw? Hindi mo mapigilang sumigaw. Bakit hindi kayang saktan ng aking emperador na armas sila? Ano ang puwang sa likod mo? Ang mga salita sa harap mo ay mahirap ipaliwanag, ito ay isang anino. Ang itim na karagatan sa harap mo ay isang anino lamang. Ang tunay na anyo nito ay tinatawag na karagatan ng kabuluhan. Kumukonekta ito sa mundong ito sa pamamagitan ng puwang sa likod niya. Ang pinagmulan ng alon ng kabuluhan ay ang puwang na ito. Mas nakakatakot pa. Ang dalawang emperador na guro na hindi matatamaan ng espada o bala ay naglakbay mula sa dagat ng kakulangan. Kaya pala, naintindihan mo agad.
Sa isang iglap sinabi mo pa na ang mga emperador na guro na ito ay naapektuhan ng dagat ng kakulangan. Kaya nilang maging matibay na parang katawan na hindi masisira. Matagal nang nawalan ng malay. Isa lang silang mga puppet ng pagpatay. Gusto nilang tuluyang puksain sila. Tanging ang demonyo ang makakapawi sa kanilang pinagmulan. Makakaya pa bang makipaglaban si Qianyan? Nang tahimik mong tanong. Siyempre, Qianyan matatag ang tingin sa mata. Ipilit na pinapatakbo ang Tianxin na marka para maibalik ang lakas sa pinakamataas na antas. Sila ay biglang sumugod laban sa isang Emperor Master. At ikaw naman ay hawak ang Hongming Liang Chenchai. Sa likod mo ay ang mahasagrado na katawan, ang Dharma Body na nakatayo ng matatag. At biglang sumugod din laban sa isa pang Emperor Master. Ang iyong banal na susing hawak ay malakas at malawak. Maraming kidlat ang sumasaklot dito. Direktang tumama sa pinagmulan ng lupain. Ngunit ang guro ng emperador ay hindi umiwas. Ang walang katapusang apoy ng Diyos ay bumabalot sa buong katawan. Isang suntok ang lumabas. Direkta mong paliparin ang iyong Hongming Measuring Ruler. Sa susunod na segundo, itinaas niya ang kanyang kamay. Isang nakakatakot na araw ang lumitaw sa hangin. Matinding bumagsak ito sa iyo. Nagpapaligo sa kalangitan ng kidlat. Biglang itinaas ng gintong katawan ang malaking kamay. Ang di matitinag na liwanag ng Diyos ay bumalot at pumaligid. Ang libo-libong kidlat ay naglalaman ng walang hanggang enerhiya. Sumugod ang kamao. Ang araw ay sumabog ng malakas. Ang nakakatakot na matinding init ay agad na naglaho sa walang hanggang kawalan. Ngunit ikaw ay nasugatan din sa bakas ng lakas. Ang apoy ng maestro ng imperyo ay walang pinapalampas. Sumusunod sa meridian sa loob mo, walang awa na sumisira. Puff! Isang sipa ng banal na dugo ang lumabas. Nagdudulot ng pulang kulay sa kalangitan. Di hamak na isang dakilang emperor sa ikalawang yugto. Agad mong paandarin ang kulog sa loob mo upang puksain ang apoy ng Diyos. Kasabay nito, ang di mamatay na golden body at ang landas ng kahoy ay sabay na umikot. Biglang gumaling ang sugat. Sa isang kisap mata, bumalik ka sa tuktok. Muling makipaglaban. Sumigaw ka ng malakas. Ang diwa ng laban ay sumabog sa langit. Isang landas lamang ng kidlat. Hindi kayang talunin ang emperador na nasa tuktok ng ikalawang yugto. Ang guro ng emperador ay bahagyang nagtaas lang ng kamay. Ang walang hanggan na apoy ay tuluyang nilamon ang iyong mga kulog sa langit. Sinamantala mo ang pagkakataon upang tawagin muli ang apoy ng langit. Ngunit ang guro ng emperador ay hindi nagbigay sa iyo ng pagkakataon. Naramdaman niya ang mabilis na paggalaw. Gumamit siya ng kapangyarihan ng daan upang bumuo ng isang piitan. Agad na pinutol nito ang iyong koneksyon sa banal na sukat. Agad na lumapit ang guro ng emperador. Sa kanyang mga kamay, lumitaw ang isang itim at isang puting apoy. Diyos ng yin at yang. Sinisipsip ng yin na apoy ang buhay. Sinusunog ng yang na apoy ang laman at dugo. Isang matinding pakiramdam ng panganib ang sumabog sa iyong puso. Boom! Biglang sumuntok ang guro ng emperador gamit ang kanyang kaliwang kamay. Ang itim na anino ng kamao ay agad na bumangga sa iyong harapan. Nais mong umiwas. Ngunit ang oras at espasyo ay nakasara na. Wala kang matatakbuhan. Sa kawalang magawa, kailangan mong kontrolin ang iyong katawan. Isang suntok ang iyong pinakawalan. Sa gitna ng nakakatakot na pagsabog, ang iyong anyo ay malakas na itinaboy. Isang pakiramdam ng pagkasunog mula sa kaluluwa ang nagdulot sa iyo ng sakit. Mas nakakatakot pa ang iyong naramdaman. Ang suntok ng Yinhua ay talagang nagnakaw ng 300 taon ng iyong buhay. At ibinigay ito sa guro ng emperador. Kahit na mayroon kang matibay na pundasyon ng buhay, hindi ka nagmamalasakit. Ngunit kung patuloy siyang magnanakaw, tiyak na ikaw ang mamamatay. Kailangan mong maghanap ng paraan upang masira ang bilangguan na ito. Ngunit ang guro ng emperador ay hindi nagbibigay sa iyo ng pagkakataong huminga. Muling sumabog ang apoy ng yin at yang. Wala kang ibang magagawa kundi itaas ang iyong mga kamao. Matibay na tao. Ngunit sa oras na ito, nakita ng guro ang isang kahinaan. Muling sumugod ang kaliwang kamao na may itim na apoy. Yee! Ang kalahating katawan mo ay biglang nawasak. Ang banal na dugo ay nagkulay ng kalangitan. Matinding sakit ang iyong pinagdaraanan. Takot sa buong katawan. Pinilit siyang umatras ng suntok. Pagkatapos ay muling binuo ang katawan ng hindi namamatay na anyo. Diyos ng pagpapagaling ng daan ng kahoy. Ngunit ang iyong mukha ay lalong nagiging seryoso. Napakabagal ng pagbawi ng kaluluwa. Kung ganito ang mangyayari, tiyak na mamamatay ka. Mas mabuting subukan na lang. Isang baliw na ideya ang pumasok sa isip mo. Nagpasya kang pilit na sunugin ang pinagmulan ng banal na katawan para makamit ang lakas na lagpas sa ruro. Alam na alam mo, kapag nasunog na ang pinagmulan ng banal na katawan, hindi ka pa rin makakabasag sa kulungan. Matutupad ang iyong huling baraha. Ngunit may iba ka pa bang pagpipilian sa kasalukuyan? Pero alam mo sa sarili mo, na kung patatagalin pa, tiyak na kamatayan ang kahihinatnan. Kaya pilit mong iniisip kung paano makakaligtas. Pero hindi ka binibigyan ng kahit anong oras ng guro ng emperador para mag-isip. Sa kanyang mga paa, lumitaw ang daan ng apoy. Buong katawan niya ay parang isang hari ng apoy. Sa susunod na sandali, itinaas niya ang dalawang kamay. Ang yinyang na banal na apoy ay nagtipon ng matindi. Biglang naging isang nakakatakot na araw na bumabalot sa langit at araw. Hindi pa dito nagtatapos. Isang iglap ng isip ng guro ng emperador. Ang daan ng apoy sa ilalim ng kanyang mga paa na umaabot ng bilyon-bilyong milya. Kasama ang walang hanggang banal na apoy ay biglang sumanib lahat sa araw na yon. Ang lakas ng araw ay biglang naging labis na nakakatakot. Nanlaki ang iyong mga mata. Hanggang sa hindi ka na makalaban ng todo. Talagang walang pagkakataon. Putang ina, susubukan ko pa rin. May pahayag ng pagtanggi sa mata mo. Ngayon, pumatay man siya o ako, si Wang ang mamatay. Sa susunod na sandali, direktang i-trigger ang pinagmulan ng banal na katawan sa loob mo. Magbuga ng walang hanggang liwanag ng Diyos. Hindi ka maaaring mag-alinlangan kahit kaunti. Direktang pagsusunog ng higit sa kalahati ng iyong pinagmulan. Pagsamahin ang pinakamatinding lakas ng Thunderwood at 200. Isang malakas na suntok patungo sa kulungan.
Boom! Ang iyong kanang braso ay agad na nagkapira-piraso. Ngunit sa iyong mukha ay may ngiti ng labis na kaligayahan. Snap! Ang hindi matitinag na hadlang ng daan ay biglang nagkapira-piraso. Sa mga sandaling ito, sa malalayong walang hanggan, isang gray na malaking ruler ang nakaramdam ng iyong presensya. Agad itong umangat mula sa lupa. Ito ay pumutol sa walang hanggan sa bilis na malapit sa liwanag. Hawak mo ito ng mahigpit sa iyong kamay. Dapat na itong matapos. Ang Hongling Liangshan ruler ay sumabog ng nagniningning na liwanag. Ang iyong gintong katawan ay umangat mula sa lupa. Direktang nagiging isa sa iyong tunay na anyo. Ang lahat ng buto, dugo, at buhok mo ay biglang naging ginto. Naglalabas ng napakalawak na aura ng Diyos. Sa susunod na segundo, ang liwanag ng iyong sagradong sukat ay kumikislap. Ang nakakatakot na liwanag ay biglang sumabog. Naramdaman ng guro ng emperador ang nakamamatay na panganib. Hindi siya nag-atubiling. Ipagkaloob ang kanyang buhay na lakas sa manghuhuli. Sinalubong ka ng malakas na hampas. Sayang, sa harap ng isang tunay na Diyos, lahat ng ito ay walang silbi. Ang nakakatakot na liwanag ng pangil ay hindi humihina. Diretsong hinati ang araw sa dalawa. Agad na tumawid ang liwanag ng pangil sa kawalang katiyakan. At malakas na tumama sa dantsayan ng guro ng emperador. Ganap na nawasak ang kanyang pinagmulan. Nakatapos ka na sa huling laban. Huminga ka ng maluwag. Bigla kang nanghina. Nakatumba ka sa kawalang katiyakan. Pinilit mong ilagay ang guro sa iyong isipan. Ito ang iyong premyo. Tiyak na ito ang pinakamahirap mong laban mula nang magsimula ka. Naramdaman mo pa ang isang pagnanasa. Kung makakakuha tayo ng apoy ng yin at yang, gaano kaya katakot ang lakas sa laban? Magpahinga ka ng kaunti. Makarecover ka ng kaunting lakas. Nahihirapan siyang bumangon at tumingin sa direksyon ng Qianyan Dao. Ang labanan doon ay patuloy na nakakatakot. Panahon na para tapusin ang lahat ng ito. Pinipilit mong itayo ang katawan mo. Biglang sumiklab ang long life fruit sa loob ng dansyan. Ang mga banayad na buhay na enerhiya ay mabilis na pumuno. Ang iyong banal na katawan at pinagmulan ay agad na bumalik sa kasakdalan. Ang iyong laban na lakas ay naibalik sa ruro. Lumakad ka ng isang hakbang, at biglang napadpad sa laban ng lugar ng Qianyan Dao. Nakikita mong nakikipaglaban ang Qianyan Dao sa isang imperial na guro. Bagamat ang imperial na guro ay walang yin yang divine fire. Ngunit ang lakas ng laban ay nakapasok na sa saklaw ng ikatlong dakilang emperador. Bagamat ang Qianyan Dao ay isang unang dakilang emperador, nagawa niyang makipagsabayan dahil sa Huangdao na batas. At talagang nagtagumpay na makipagpantay. Ngunit naintindihan mo na masyado itong mabagal. Dapat kang magdesisyon na pumasok sa labanan. Hawak ang Hongming Liangshan Chai. At sa likod mo ay lumitaw ang limo na dalawa. Ang anyo ng banal na katawan ay umakyat sa kalangitan. Sa tulong ng dalawang tao at ng kanilang kapangyarihan, mabilis nilang nawasak ang guro ng emperador. Salamat, Qin Xiong. Si Qianyan ay puno ng pasasalamat. Hindi niya akalain na magkikita kayo muli dito. Na, Qin Xiong. Gaano nakatagal ang lumipas? Maraming salita, nakalimutan na ang oras. Humagulgol ka. Nang pumasok ako, lumipas na ang 5,000 taon. Ngayon, gaano nakatagal? Sino ang nakakaalam? Hindi bababa sa 5,000 taon. Nagtawanan si Qianyan sa kanyang sarili. Ang kanyang mga kamag-anak, guro at kasamahan. Baka matagal nang naging alikabok ang lahat. Sa panahong ito, ikaw na lang ang natirang may kaugnayan sa kanya. Maaari mo na lang siyang tapikin sa balikat. Alam mo nang mabuti ang damdamin ng maraming salita. Mabilis mo rin itong maintindihan. Sa wakas, ang emperador ay mabubuhay ng hanggang 12,000 taon. Hindi na siya magkakaroon ng maraming oras. Ang mga namatay ay namatay na. Dapat mabuhay ng maayos ang mga buhay. Nagsasalita ka ng mga salita ng aliw. Sa totoo lang, magulo ang iyong isipan. Bilang isang mahahabang buhay, nais mong mamatay na siya agad, upang hindi ka mag-alala sa hinaharap. Ngunit bilang kaibigan, ayaw mo namang mamatay siya. Sa wakas, siya ang tanging tao na kilala mo. Bigla mong naisip na ang walang hanggan ay maaaring isang sumpa. Isa-isa nang nawawala ang mga tao sa paligid mo. Tanging ikaw na lang ang natira. Tama ka. Dapat kong pagtuunan ang hinaharap. Maraming salita, ngunit bigla siyang naging matatag ang tingin. Gusto niyang baliktarin ang oras upang buhayin ang mga tao mula sa nakaraan. Ang mga salitang ito ay nagbigay sa iyo ng biglaang kaliwanagan. Dahil hindi mo mababago ang kawalang hanggan. Bakit hindi mo gamitin ang walang katapusang oras upang maging pinakamalakas? Sa panahong iyon, ano ang hirap sa pagbuhay muli ng mga yumaong kaibigan? Sa mga sandaling iyon, napansin mong tinitingnan ka ni Qianyan Dao ng may kakaibang tingin. Isang bahagi ng kawalang magawa, 2 bahagi ng hirap, 3 bahagi ay pagsisisi, at 4 na bahagi ay hindi alam ang gagawin. Grabe, anong klaseng tingin yan? Wala akong pakialam sa mga ganitong bagay. Bigla kang nagalit. Inilayo ang sarili at nag-back off. Hindi mo naisip kung saan ako mapupunta. Sobrang dami ng salita, muntik pang makagat ang dila. Agad na ipinaliwanag. Mayroon akong 2 lihim dito. Isa tungkol sa pag-akyat sa langit. Isa tungkol sa iyo. Alin ang gusto mong marinig muna? Nang marinig ang tungkol sa sarili, naramdaman mong may kaba. Baka natuklasan na ang lihim ng mahabang buhay. Bigla kang naging seryoso. Saan mo nakuha ang balitang iyon? Noong nakaraan, pumasok ako sa Diyos na Ruins. Nakita kong maraming halimaw na may pulang balahibo sa loob. Mayroon silang aura ng ancient sacred body na katulad mo. Tumigil sandali si Qianyan. Nakita niyang wala kang reaksyon. Kaya't nagpatuloy siya sa pagsasalita. Si Wu ay nagbasa ng mga sinaunang aklat. Natuklasan na ang mga banal na katawan ng mga sinaunang panahon ay misteryosong nawawala sa kanilang huling taon. Maaaring sila ay pumunta sa Ragnarok. Ito marahil ay isang sumpa na tanging sa mga banal na katawan ng sinaunang panahon lamang. Pinaikutan kanya sa balikat. Iniisip na ikaw ay labis na mababahala. Ngunit ikaw ay tila kalmado. Maging tila walang pakialam.
Hindi iyon, pero magiging isang sumpa na magiging pulang halimaw. Hindi ka ba nag-aalala kahit kaunti? Halos mapatawa ka na. Sumpa. Kailangan pa ng huling bahagi ng buhay para mangyari yon. May taglay kang mahaba at matibay na buhay. Kailangan pa ng huling bahagi ng buhay para mangyari yon. May taglay kang mahaba at matibay na buhay. Walang hanggan. Saan nang galing ang katandaan? Ngunit nagpasya ka pa rin gumawa ng dahilan para makalusot. Huwag mag-alala, Qianyan. Hindi ito likas na banal na katawan. Kundi ito ay nakuha sa pamamagitan ng pagsasanay. Nagsimula kang magsalita ng walang kahiyan. Si Wu ay pinagsama ang dugo ng banal na katawan na nabuo mahigit 100,000 taon na ang nakalipas. Swerteng nagtagumpay. Sinasabi mo pa na ipinapakita mo ang iyong banal na pinagmulan. Napakalinis, ang hakbang na ito ay para makapagbigay ng kapanatagan sa kanya. At nais mo ring ipasuri sa kanya, ang makapangyarihang emperador sa kasalukuyan. Kung talagang walang anuman. Matapos ang maingat na pagmamasid sa loob ng mahabang panahon, siya ay nakaramdam ng kapanatagan. Ngunit pinayuhan ka pa rin niyang mag-ingat. Maaaring may tagong panahon ang sumpa. Ayaw mo nang mag-alala tungkol dito. Diretso na lang sa susunod na paksa. Ano ang isa pang balita ni Qianyan tungkol sa pagiging immortal? Sa mga humigit kumulang 100,000 taon. Magbubukas na ang daan tungo sa pagiging immortal. Naglabas si Qianyan ng isang napakalaking lihim. Ito ay balita na nakuha niya mula kay Nine Orifice Stone King, ang pinuno ng sinaunang mina sa simula. Inimbitahan siya noon ng Nine Orifice Ten Kings na magkaisa sa laban para sa daan ng immortal matapos ang 100,000 taon. Pero tumanggi siya. Nakapagpahinga ka ng maluwag. Buti na lang at hindi siya naligaw ng landas. Ngunit nagbukas ang daan patungo sa pagiging Diyos. Para sa iyo, ito ay napakalaking magandang balita. Nakita ni Qianyan ang iyong puso. Hindi napigilang umiling. Ikaw, gusto mo pang maging Diyos? Mabubuhay ka ba ng ganoon katagal? Yung 9 na butas at 10 dilaw, isang katawan ng batas, ay nagdudulot sa akin ng takot. Ang tunay na katawan ay tiyak na isang malaking kaaway na nabuhay ng 6 o 7 beses. Matyagang pinapayuhan ka niya. Sa halip na isipin ang malabo at walang katiyakan na hinaharap. Mas mabuting alagaan ang kasalukuyan. Sa wakas, hindi mo naman kayang matutunan ang pinakamataas na antas ng pagbabawal. Na umaasa sa pagsipsip ng buhay ng iba para magpatuloy. Wala kang pakialam sa kakaibang tingin ni Qianyan daw. Sa oras na ito, puno ng mga pangarap ng 100,000 taon sa hinaharap ang isip mo. Isang matinding pakiramdam ng pangangailangan ang biglang bumalot sa iyo. Anong gagawin kay Qianyan sa gulo ng kaguluhan? Hindi mo naman maaring patuloy na harangan ang iyong kaguluhan, di ba? Nagpasya kang ayusin muna ang kasalukuyang problema. Si Qianyan daw ay nahulog sa pag-iisip ng marinig iyon. Sa mga sandaling iyon, isang pamilyar na tunog ng sistema ang biglang umalingaw-ngaw sa iyong isipan. Ding, natukoy ang isang puwang ng kaguluhan na kailangang selyuhan. Mangyaring pumili, host. Pumili ng 3. Gamitin ang katawan ng emperador upang harangan ang puwang. Gantimpala, piraso ng batas ng lupa. Hindi ka na nag-isip. Diretso kang sumigaw sa iyong isipan. Pinili ko ang pangatlong sistema. Nang bumaba ang salita. Isang liwanag na bula ang biglang lumitaw sa iyong dagat ng mga bangkay. Agad kang sumiko pabalik at itinuro ang bangkay ng emperador. Qianyan, kuya. May paraan ako para harangan ang bitak gamit ang bangkay na ito. Kakayanin itong tumagal ng ilang libong taon. Talagang isang paraan ito. Si Qianyan ay tumango. Sa susunod na sandali, siya ay naglabas ng napakalakas na kapangyarihan. Nagbago ito sa napakaraming kadena na tumagos sa kawalang hanggan. Isang malaking anyo na nagtatakip sa langit at lupa. Sa gitna nito ay ang katawan ng emperador. Mahigpit na pinipigilan ang puwang ng kaguluhan. Matapos gawin ang lahat ng ito, kayo dalawa ay makakatawid sa walang hanggan na kawalang hanggan pabalik sa daigdig. 8,000 taon, isang iglap lamang. Noong araw, ang dakilang emperador ng Gaozen ay pumunta sa walang hanggan. Lumipas na ang 8,000 taon. Sa araw na ito, 2 anino ang lumitaw mula sa Great Wall. Sila ay ikaw at si Qianyan. Paglitaw niya, ang mga bituin sa langit ay nanginginig. Sabay-sabay na umuugong. Ang buong kalangitan ay nagdiriwang sa pagbabalik ng lupa. Ang mga makapangyarihang lahi ay agad na nagtutok ng kanilang isipan sa lupa. Lahat ay nag-init. Ngunit nakita rin nila ang isa pang tao. Ikaw ang kakaibang makapangyarihang katawan ng sinaunang banal, si Qin Pao Pao. Agad na sumabog ang balita sa 9 na pangunahing batas. Ito ay ikaw. Ikaw ang nagdala sa dakilang emperador mula sa kawalang katiyakan. Ang oras ay nagdala ng kasiyahan sa lahat ng nilalang. Umaawit ng iyong kadakilaan. Ngunit bilang pangunahing tauhan, si Qianyan ay hindi makapagdiwang. 8,000 taon, nagbago ang lahat. Ang mga pamilyar na tao ay wala na. Isang kalungkutan ang sumiklab sa kanyang puso. Ngunit agad niya itong pinigilan. Siya pa rin ang hari na nagtataglay ng kapangyarihan sa mundo. Ngunit agad siyang pinigilan. Siya pa rin ang hari na nagtataglay ng kapangyarihan sa mundo. Samantalang ikaw ay agad na bumalik sa maliit na imperyo upang magdasal. Talagang ayaw mong mailantad sa mata ng mga tao. Pagkapasok mo sa maliit na mundo, agad mong naramdaman ang lakas ng kapalaran na mas matindi ng ilang beses. Kakaiba, 8,000 taon lamang. Nagsanib ang 9 heavens sirang sa lupa ng 13. May isang kakaibang ideya na sumiklab sa iyong isipan. Maaari bang ituring na isang zone ng pagbabawal ito? Umiling ka. Mahalaga pa ring palakasin ang lakas ngayon. Upang agad na makuha ang napatay na teritoryo. Naghahanda upang maunawaan ang daan ng apoy dito. Pinapanday ang yin yang divine fire. Bigla kang tumingin pataas. Isang estrangherong presensya ang mabilis na lumalapit. Ang target ay tuwirang nakatuon sa iyong maliit na mundo. Kakatapos mo lang mag-isolate at naramdaman mo ang isang estrangherong presensya. Agad kang naging alerto. Sa unang pagkakataon, naisip mo ang pulang balbas na matandang halimaw sa Shengsu. Sa katunayan, sa buong mundo, maliban sa Qianyan at sa lupa, sila ang pinaka-interesado sa iyo bilang isang sinaunang banal na katawan. Ngunit nararamdaman mong may mali.
May nangyaring hindi maganda kay Shen Yu. Paano hindi ito mapapansin ng emperador? Agad mong pinakalat ang iyong isip sa kalawakan upang makita ang dumarating. Ngunit sa susunod na segundo natigilan ka. Dahil hindi tao ang dumarating, kundi isang birding lotus. Siya ay naglalabas ng amoy ng kabuluhan. Sinauna at sagrado. May bulaklak sa itaas na handang sumibol. Bigla kang napasigaw. Ito ay isang hindi namamatay na gamot. Sa iyong isipan, naguguluhan ka sa mga sinaunang kasaysayan. Isang pangalan mula sa alamat ang lumitaw, kaguluhang asul na lotus. Ang kanyang bunga at bulak ng palay ay makapagbibigay sa sinumang umiinom nito ng direktang daan tungo sa pagiging emperador. Hindi pinapansin ang mga buto ng langit at lupa. Piliting maging ikalawang dakilang hari sa mundo. Kahit na siya ang pinakamaliit na dakilang hari sa ilalim ng tamang landas ng panlabas na puwersa. Pero siya pa rin ang dakilang hari. Pero kung isipin mo, hindi mali yata. Bakit kaya ang ganitong banal na bagay ay kusang pumunta sa iyo? Hinawakan mo ang iyong gwapong mukha. Naisip ko, siguro ang kagwapuhan ko ang nakakonquer sa isang mahiwagang gamot. Sa huli, pareho kayo ng mga mambabasa na gwapo. Sa sandaling iyon, ang kalat na asul na lotus sa labas ng maliit na mundo ay nagkakalat sa kalangitan. Parang naligaw siya. Nanatili sa lugar. Ang kakaunting katalinuhan niya ay halos maubos na. Nakita mo ang eksenang ito at bigla kang natawa. Ikaw, maliit na Diyos, ay may sistemang gantimpala na walang hanggan at malawak na anyo. Walang makikita sa lupa. Pinagtawanan mo siya ng kaunti. Pagkatapos ay binuksan mo ang puwang ng aray. Siyempre, ito ay hindi namamatay na gamot. Ang pagpapalaya sa kanya ay talagang hangal. At hindi nga nagkamali. Ang mga dahon ng kaos na asul na lotus ay kumilos ng bigla. At sa isang iglap, naging liwanag na asul at pumasok. Nakahanda kang abutin ito. Ngunit hindi ka man lang niya tinignan. Sa halip, bigla itong direktang tumubo sa ilalim ng iyong mga paa sa Juchen Sirang. Ang iyong nakataas na kamay ay nanatiling nakabitin sa hangin. At doon ka lang nakatayo, parang nabato sa takot. Sila at ang Juchen Sirang ang tunay na pag-ibig. Ikaw ay isang aksidente lamang. Sobrang galit mo. Ngunit hindi mo naman maaring makipagtalo sa isang halaman, di ba? Napakababa ng halaga. Sa mga sandaling iyon, biglang umingay ang boses ng sistema. Ding, natukoy ang Chaotic King Lian na lumapit. Pakiusap, gumawa ng desisyon ang may-ari. Pumili ng isa, hintayin ang pag-usbong ng King Lian. Lunukin ang Hedaohua. Maging pakalawang emperador sa mundo. Gantimpala, piraso ng batas ng apoy. Pumili ng dalawa. Panatilihin ito at ipagpatuloy ang pagninilay. Gantimpala, Extreme Dao Emperor Weapon, 9 Yang Qian Kuntok. Hindi ka nagmadaling pumili. Sa halip napaisip ka, at ang tukso ng mga imperial na sandata ay mas malaki kaysa sa mga piraso ng batas. Mas mahalaga pa rito, hindi mo talaga gustong magmadaling magtatag. Dahil sa loob ng 100,000 taon, magsisimula na ang daan patungo sa pagiging Diyos. Sa panahong iyon, ang mga nakaligtas na mga pinuno ng sagradong lugar, para makamit ang pagkakataon na maging Diyos, tiyak na magkakaroon ng labis na pagpatay. Kapag sarado na ang daan patungong Diyos, gagawin nila ang lahat para mabuhay. Kaya't manghuli sila ng mga makapangyarihang emperador. Upang mapunan ang kanilang pinagmulan. Ayaw mong maging ulam ng isang grupo ng mga matandang halimaw sa panahong iyon. Pumili ako ng pangalawa. May sarili ka ng walang kapantay na landas sa iyong puso. Sa walang katapusang panahon, nag-aaral ng maraming daan. Sa pamamagitan ng dami, nagiging kalidad. Sa huli, nagiging isa ang lahat ng daan. Sa panahong iyon, ang simpleng posisyon ng emperador ay maaaring maging pabigat para sa iyo. Pagkatapos mong pumili, huwag ka nang mag-isip pa. Agad mong matutuklasan ang isang napakalaking magandang balita. Simula nang mag-ugat ang kakaibang lilang lotus. Ang iyong munting mundo at mga batas ng daan ay ganap na nagbago. Dito ay talagang naging isang lugar na ipinagbabawal. Hindi lamang nawala ang presyon ng langit at lupa. Ang nais na dulot nito ay labis na nagpapabilis sa iyong pag-unawa sa daan. Ang oras ay mabilis. Sa isang iglap 3,000 taon na ang lumipas. Sa araw na ito, ikaw ay nag-abala sa pagninilay. Ngunit biglang umabot sa langit at lupa ang isang sigaw ng kalungkutan. Sa araw na ito, ikaw ay nag-abala sa pagninilay. Ngunit biglang umabot sa langit at lupa ang isang sigaw ng kalungkutan. Ikaw ay biglang nagising. Ikaw ay huminga ng malalim. Ito ay panahon na ang dakilang emperador ay pumasok sa kanyang katandaan. Sa kabila ng maraming salita, sa huli, siya ay tumanda rin. Ngunit naguguluhan ka. Lumipas ang 3,000 taon. Hindi siya naghanap ng elixir ng immortalidad. Nasa pangingisda siya. Agad mong tinanggihan ang ideyang ito. Ang iyong tingin ay lumingon sa tabi sa magulong asul na lotus. Isang nakakagulat na hula ang lumitaw sa iyong isipan. Marahil ang pinagmulan ng elixir ng immortalidad ay nakatali sa 7 pinakamataas na Diyos. At ang di mamatay na gamot ay lumalaki lamang sa isang lugar bago ang pagbabawal. Ang iyong maliit na mundo ay simpleng pagbabago ng mga patakaran. Ngunit pagkatapos tumubo ang kabuluhang asul na lotus, dito ay ganap na naging pagbabawal. Bigla kang nagising. Marahil ang mga umiiral na di mamatay na gamot sa mundo ay nasa pagbabawal. O maaaring ang di mamatay na gamot ang tunay na may-ari ng pagbabawal. Bigla mong naisip ang nakaraan sa ilalim ng mga bituin. Nagtanong ka na ba sa kanya kung siya'y mahuhulog? Noong araw na yon, ang kanyang tono ay tiyak. Sinabi niyang ayaw niyang makipag-isa sa kadiliman. Nais lamang niyang ang kanyang puso ay patungo sa liwanag. Ngunit 13,000 taon ang lumipas. Siya'y nagbago. Sa harap ng takot sa kamatayan. Kahit ang pinakamakapangyarihang emperador ay hindi makapagpakatatag. Huminga ng malalim. Huwag hayaang maranasan ng iba ang kanyang paghihirap. Huwag na siyang pupusan ng kabutihan. Ang tanging magagawa mo lang ay pangalagaan ang sarili mo. Muling lumilipas ang 100 taon sa isang iglap. Nang nasa bundok ka, biglang sumabog ang isang nakakatakot na alon ng labanan. Kasunod nito, ang imahe ni Haring Gao Chen ay lumabas mula sa gitna.
May lungkot sa kanyang mukha. Agad na nahuli ng iba pang mga pinuno ng mga ipinagbabawal na lugar ang eksenang ito. Puno ng pagdududa ang kanyang isip. Parang hindi nagkasundo ang makapangyarihang emperador sa tagapangalaga ng bundok ng daan. Lumipas na naman ang 100 taon. Ang pinakamataas na bituin ay walang liwanag. Lalong humihina ang daan ng lupa. Sa panahong ito, hindi na muling nakapunta ang emperador ng guhit sa anumang ipinagbabawal na lugar. Nag-isa siyang pumunta sa gilid ng universo. Tahimik siyang nakaupo roon. Parang nais niyang gawing libingan ang lugar na ito. Nakikita ito ng pinakamataas sa Forbidden Zone. Biglang naintindihan na hindi na kayang suportahan ng hari ng panahon. Sa isang iglap, lumitaw ang 3 Great Forbidden Zones, Dead Mountain, Techu Ancient Mine, at Reincarnation Sea. 11 sa mga pinakamataas ang lumabas mula roon. Isa sa mga pinakamataas sa Reincarnation Sea ay sumigaw ng malakas. Diretsong tumungo sa isang bahagi ng bituin. Simulan ang malawakang pagpatay. Haha, panahon na para ilunsad ang madilim na pag-aalsa. Ngunit ang iba pang 5 kataas-taasang nilalang ay hindi nagpakita ng interes. Isang simpleng madilim na pag-aalsa. Saan ka makakahanap ng kasiyahan sa pagpatay sa lupa? Mas masarap ang hatiin ang kanyang pinagmulan. Ang 5 kataas-taasang nilalang ay naging liwanag ng pagtakas. Isang kisap mata at napalibutan na ang Qianyan Dao. Nandito na kayo. Umupo ang Qianyan Dao na nakapagsalumpuit. May tono ng pagpapalaya. Ang Shen Kenguhuang ay umungol ng malamig. Pagsisinungaling. Gumuhit ka gamit ang mga sundalo. Gaano karaming lakas sa labanan ang maipapamalas mo? May isa pang emperador ng Kun na nagsalita. Kung ayaw mong magpanggap, ibigay mo ang tunay mong hangarin. Maaari naming iparamdam sa iyo ang masakit na kamatayan. Sa kabila nito, unti-unting nagsalita si Qianyan Dao. Kailangan pa nating subukan upang malaman. Hayaan mong ang aking nalalabi na katawan ay maging huling ambag ko sa mundong ito. Nang sabihin ito, sa susunod na sandali, makikita mong unti-unting tumayo si Qianyan Dao. Ang nakaluhod na katawan ay biglang naging tuwid. Ang mga kulubot sa mukha ay nawala. Siya ay biglang bumalik sa kanyang ruro. Ang apoy ng digmaan ay sumiklab sa kalangitan. Ang walang kapantay na kapangyarihan ay humahampas sa lahat ng mundo. Parang ang hari sa langit ay nakatingin sa lupa. Malakas sa labas, ngunit mahina sa loob. Ang Diyos na uod, ang sinaunang emperador, ay sumigaw ng galit. Unang umatake. Siyam na pinakamataas na makapangyarihan sabay-sabay na gumamit ng kanilang pinakamalakas na atake. Ang nakakatakot na kapangyarihan ng pagpatay ay nyanig ang walang hanggang kalawakan. Naniniwala sila na ito ay huling pagbawi ng dakilang hari. Kahit anong pagod, kaya niyang patayin siya. Ngunit sa 3 suntok lang, sabi ni Qianyan, na naisasawalang sala ang lahat ng mga atake. Hawak niya ang kalituhan sa gitna ng kaguluhan at nagbiro. Kayo lang ba ang ganitong kabayo? Ang 4 na pinakamataas na pinuno ay nanginginig sa galit. Muling sumugod ng todo. Ngunit habang nagpapatuloy ang laban, sila ay lubos na naguluhan. Makikita ang Qianyan na lalong lumalakas sa laban. Ang kanyang hawak na kaguluhan ay tila nagdadala ng hangin. Sa isang saglit, sila ay maaring mapalipad ng libu-libong milya. Napakaawang-awa. Hindi ito ang pagbabalik ng lakas. Kaawa-awang. 4 na tao na minsang pumigil sa isang panahon ng mga walang takot. Nanginginig sa buong katawan. Ngunit hindi na nagtatago ang 4. Sa susunod na sandali, sila ay nagsumikap na magpahusay. Bumalik sa dating ganda bilang isang walang kapantay na emperador. Ang 4 na pinakamataas na emperador ay pinigilan ang kasalukuyang panginginig ng mga puwersa ng bulkan. Walang katapusang mga bituin mula sa nakaraan at kasalukuyan ang nahuhulog. Ang walang hanggan ay unti-unting nababasag. Isang pang-aasar mula kay Emperador Kun. Kaya bang pilitin ng dakilang Emperador Gao Chen ang aming 4 na pinakamataas na pinuno na umabot sa sukdulan? Mayroon ka ring kaunting lakas. Sayang, sa araw na ito, kailangan mo pa ring bumagsak. Ang Diyos na uod, ang sinaunang emperador, ay puno ng kasakiman. Sinasabi ko ng totoo. Kapag pinili mong malugmok, may kaunting panghihinayang kami. Sayang ang ganitong pambihirang demonyo. Hindi ko akalain na ang pinuno ng Xiaodao Mountain ay talagang pinigilan ka sa iyong pagluha. Hahaha. Parang narinig ni Qianyan ang isang napakalaking biro. Tumawa ng malakas. Agad na nagbago ang kanyang ekspresyon at naging matatag. Ang tinig ng Diyos ay umabot sa buong kalangitan at lupa. Ako ang dakilang emperador ng kasalukuyan. Ang lahat ng nilalang ay tinatawag akong dakilang emperador. Dapat kong ibalik ang pabor sa lahat ng nilalang sa ngalan ng dakilang emperador. Matagal ko nang ipinangako sa aking kaibigan noon. Sa buhay na ito, hindi ako makikisama sa makapangyarihang nasa bawal na lugar. Ang tinig na ito ay umabot sa mga tainga ng napakaraming nilalang. Sila'y labis na nagsisisi. Ang emperador ay palaging nasa kanilang panig. Ngunit sila'y nagkamali sa pag-unawa sa lupa. Samantala, sa maliit na mundo, ang iyong isip ay walang tigil na nakatuon sa labanan nito. Sa wakas, naunawaan mong nagkamali ka. Nagsinungaling ka sa iyong sarili. 1,000 salita. Mula simula hanggang sa wakas, siya ang dakilang emperador. Sa mga sandaling ito, isang sistema ng babala ang umuugong sa dagat ng mga patay. Ding, natukoy ang krisis sa huling taon ng 1,000 bato. Mangyaring pumili, may-ari. Pumili ng isa, agad na pumunta upang iligtas. Gantimpala, piraso ng batas ng tubig. Pumili ng 2, huwag magligtas. Gantimpala, isang piraso ng tunay na dragon na hindi namamatay na gamot. Narinig ang mga salita, agad na pumili ng una. Ang halaga ng isang piraso ng hindi namamatay na gamot ay hindi kasing mahalaga ng kaibigang ito para kay Qianyan Dao. Bumalik sa labanan. Sa oras na ito, si Qianyan Dao ay puno ng dugo. Ang dugo ay nagkalat sa kalangitan. Ang hawak niyang Extreme Dao Imperial Weapon ay may mga bitak na lumitaw. Talagang hindi ito magagawa. Sobrang nahihirapan siya, mahirap labanan ang 4. Ang mga kalaban ay 4 na mga emperador. Sobrang pilit na. Nararamdaman niyang ang krisis na ito ay mas desperado kaysa sa laban sa kabuluhan. Ang mga dating kaibigan ay nagtakip na. Sa kanyang paningin, nag-iisa at walang tulong.
Ngunit wala siyang pagsisisi, dahil siya ang dakilang emperador ng panahon. Ang pagprotekta sa lahat ng nilalang ay kanyang responsibilidad. Sa susunod na sandali, ang mga salita ay nagbigay diin sa kumikislap na liwanag na umakyat sa kanyang katawan. Ang apat na makapangyarihang tao ay nagulat sa nakita. Hindi maganda, ang emperador ay nagbabalak. Nabaliw ka ba? Sila ay nagmamadaling gamitin ang mga armas ng emperador upang pigilan. Pero huli pa rin siya. Lupa at bangin. Pinagmulan ng espiritu. Lahat sa daang Qianyan ay nagsusunog. Natutunaw sa pinakamaliwanag na liwanag. Sumisilaw sa buong langit at mundo. Sa kabila nito, nagsusunog siya ng lahat. Pansamantalang itinaas ang lakas hanggang sa 3 dakilang Diyos. Para lamang sa pagpatay sa malalakas na kaaway. Maraming nilalang sa Siyam na malaking impyerno ang nakakita sa tagpong ito. Lahat sila ay sumisigaw ng pangalan ng lupa. Dakilang emperador ng kabal. Dapat kang mamatay. Ang apat na pinakamakapangyarihang tao ay galit na galit. Umaasa pa sila na ang pinagmulan ng lupa ay maglilinis sa kanila. Ngunit nawala na ito sa kanila ng ganito kadali. Biglang sumabog ang kanilang pinakamataas na lakas. Nais nilang itigil agad bago pa maabot ang pinagmulan ng kalikasan. Muling sumiklab ang nakakatakot na labanan. Ang apat na pinakamataas na makapangyarihan ay nagsusuka ng dugo habang lumilipad. Nanghihina ang kanilang aura. Pero mas masahol pa ang kalagayan ni Qianyan Dao. Kalahati ng katawan niya ay wasak. Napatid ang parehong braso. Sobrang matanda na siya. Nakatayo siya sa isang matibay na paninindigan. Isang paninindigan na nagmamalasakit sa lahat ng nilalang. Isang paninindigan na hindi binibigo ang pangako sa kaibigan. Sa mga sandaling iyon, isang kamay ang dahan-dahang humaplos sa kanyang balikat. Biglang lumingon si Qianyan. Sobrang nasasabi. Kapatid Qin, dumating ka ng mabilis. Hindi ka nagsalita. Tanging isang banayad na pagtango lang. Ang matangkad na silweta ay direktang nagprotekta sa kanya sa likod. Biglang nagsimula ang Siyam na malaking paghihigpit. Naway may sagradong lugar na nagbabasa ng mga sinaunang aklat. Sa wakas, natukoy na ang iyong pagkakakilanlan. Isang tunay na kaibigan ng kasalukuyang dakilang emperor. Dacheng Huang Gushengti, magpatuloy sa pagtakbo ng masigasig. Sa isang iglap, lahat ng espiritu sa mundo ay nagbubunyi sa iyong tagumpay. Nakikita mo ang apat na pinakamataas na pinuno na sugatan sa harap mo. Nang may kalmadong tono. Qianyan, bro, magpahinga ka muna. Ako na ang bahala sa natitira. Maraming salitang nais niyang tutulan. Ngunit ito ay apat na pinakamataas na nilalang. Ngunit nang naisip niya ang sandaling iyon sa gitna ng kabuluhan, siya ay biglang nanahimik. Ang liwanag sa kanyang katawan ay unti-unting humina. Tumigil sa pagsiklab. Sa huli, pinili niyang maniwala sa iyo. Maniwala sa dating kaibigan. Sa sandaling huminto ang pagsusunog ni Qianyan. Puno ng matinding pagod ang buong katawan. Nanghihina ang iyong isipan. Parang isang gabi na walang katapusan, walang saysay. Samantala, apat na pinakamataas na pinuno ay nakatingin ng matindi sa iyo. Nanginginig ang kanilang mga mukha. Mabilis nilang naramdaman. Yung lakas ng enerhiya mo na parang araw. 10 banal na katawan. Biglang naisip nila, pero hindi nila maintindihan. Bakit napakalakas ng aura ng isang dakilang banal na katawan? Kahit makipantay pa sa kanila. Ngunit sa susunod na segundo, ang kasakiman ang nanalo sa pagdududa. Basta mapatay ka lang. Gamitin ang iyong malaking enerhiya upang linisin ang mga side effect. Maaari ring magpatuloy ng isang malaking alon ng mga hayop na elemento. Sa isang iglap, nagkatitigan ang apat. Maaari ring magpatuloy ng isang malaking alon ng mga hayop na elemento. Sa isang iglap, nagkatitigan ang apat. Ipinakita ang emperador na armas at nagmadali patungo sa iyo. Ang nakakatakot na kapangyarihan ng daan ay kumakalat sa kalawakan. Ang nagniningning na liwanag ng Diyos ay nagbibigay liwanag sa lahat ng langit. Pero hindi ka man lang tumakbo o umiwas. Nakatayo ka lang ng tahimik at ang buong mundo ay nagulat. Anong klaseng galaw to? Nabigla sa takot. Pero sa susunod na sandali, lahat ay na-shock sa ginawa mo. Nabali ang kanilang pananaw. Kitang-kita ang pagpapakita ng banal na anyo sa loob mo. Ang napakalaking katawan ng batas ay umangat mula sa lupa. Hawak mo ang sukatan ng sansinuko. Nasa itaas ng iyong ulo ang 9 na araw at kalawakan. Ang kapangyarihan ng paglipad ng Diyos ay pumapaligid sa iyo. Ang apoy ng yin at yang ay kumikislap sa iyong noo. Sa likod mo, lalo pang umaangat. 300 ng kidlat, apoy at punong Diyos. Isang galaw ng iyong kamay. 100,000 talampakan na bundok ang biglang lumitaw. 3 uri ng kapangyarihan ang nakadikit dito. Milyong kidlat ang kumikislap. Walang katapusang apoy ng Diyos ang sumabog. Yare! Isang sadyang hampas lamang. Lahat ng apat na makapangyarihan ay napasigaw ng dugo at nahulog. Ang kamay na humahawak sa emperador na sandata ay nanginginig. Hindi nila maintindihan. Paano magiging ganito kalakas ang isang malaking katawan ng banal? Nakakainis. Walang makakapagsalita. Ang mga mata ni Emperador Kun ay nag-apoy. Isang dakilang emperador ay napaluhan ng dugo sa kamay ng isang banal na katawan. Ano na ang natira sa kanyang dangal? Agad niyang itinaas ang dakilang sibat ng pagkain ng langit at muling sumugod. Ang natitirang 3 pinakamataas na antas ay sumunod din. Sila ay umabot na sa sukdulan ng pag-angat. Kailangan nilang patayin ka para makaligtas. O kaya naman ay maghintay ng kamatayan. Para maging Diyos, kailangan nilang ipaglaban ang huling pagkakataon para mabuhay. Nakita nilang papalapit ang apat. Napagpasyahan ng unahin ang pagpatay sa pinakaunang Sikun Emperor. Biglang lumipad palabas ang 300 ng Hongmeng na sukat ng langit at dumikit dito. Sa kapangyarihan ng halos makalangit na enerhiya, pansamantalang naharang ang 3 pinakamakapangyarihan. Agad mong iniangat ang 9 na araw na kalangitan na palayo. Gamit ang napakalakas na puwersa, biglang pinindot ang Emperador ng Kalupaan. Nag-ingay ang alarma sa puso ng Emperador ng Kalupaan. Automatikong inilagay niya ang mga sundalo ng lupa sa harap niya. Isang malakas na pagsabog ang narinig. Naramdaman ng Emperador ng Kalupaan ang matinding sakit sa kanyang mga kamay.
Nagsusugat na ang mga kamay niya sa dugo. Nais niyang umatras. Ngunit nakita niya ang bahagyang pagtawa sa iyong mga mata. Sa susunod na sandali, naintindihan niya na. Makikita mo ang itim-puting apoy na biglang sumabog mula sa Nine Sun Heaven and Earth Cauldron. Sa susunod na sandali, naintindihan niya na. Makikita mo ang itim-puting apoy na biglang sumabog mula sa Nine Sun Heaven and Earth Cauldron. Makikita mo ang itim-puting apoy na biglang sumabog mula sa Nine Sun Heaven and Earth Cauldron. Biglang sumabog ang itim at puting apoy. Dumadaloy agad mula sa tabak papunta sa buong katawan niya. Anong klaseng apoy ito? Kayang sunugin ang aking kaluluwa at ang aking hayop na enerhiya. Nanghiyaw si Haring Kun ng malakas at malungkot. Ngumiti ka. Ito ang dahilan kung bakit may lakas kang harapin ang apat na kalaban mag-isa. Sinisipsip ng dilim ang buhay. Sinusunog ng liwanag ang laman at dugo. Para sa mga makaligtas na ito. Ito ay talagang isang ganap na pagkawasak. Emperador ng lupa. Nakita ng natitirang bahagi ng Diyos na si Huang ang sitwasyon at nagulat. Alam niyang kung mamamatay ang emperador ng lupa, hindi na sila malayo sa kamatayan. Agad siyang nagpadala ng mensahe sa dalawang iba pang mga supremo. Hayaan silang pigilan ng buo ang Hongming Measuring Ruler. Ngunit sa oras na akala nila ay walang kapahamakang mangyayari. Isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang jablo ng guhit ay kakalabas lang ng labanan. Isang malaking kampana ang biglang humampas na may walang kapantay na kapangyarihan ng imperyo. Iyon ay ang Qianyan Dao. Ginamit niya ang kanyang huling lakas. Pinalipad ang Ancient Emperor ng Divine Silkworm ng milyon-milyong milya. Yare! Si Qianyan ay nagbuga ng isang malaking bibig ng dugo. Umabot na sa hangganan. Ngunit sa mahalagang oras na ito, ang yinyang Divine Fire ay nilamon ang lupa. Sa isang iglap, ang langit at lupa ay nagdalamhati. Dugo at ulan ay bumagsak mula sa bituin. Isang dakilang emperador ang bumagsak. Emperador ng Gu. Dapat kang mamatay. Ang galit ng sinaunang emperador ng Diyosa ng Silkworm ay nag-apoy. Siyam na pagbabago ng Diyosa ng Silkworm. Biglang tumaas ang kanyang presensya. Ang kanyang katawan ay nagniningning ng banal na liwanag. Ang nakakatakot na hangarin sa pagpatay ay tuwirang tumutok sa naglalaho at nauubos na si Qianyan Dao. Patay na si Kundi. Walang pag-asa na patayin ka. Nais pa niyang patayin ang makapangyarihang emperador sa mundo. Upang nakawin ang natitirang lakas ng buhay nito. Ang napakalakas na kapangyarihan ay umabot sa walang katapusang espasyo. Sa isang kisap mata, nandyan na siya sa harap ni Qianyan Dao. Hindi ko akalain na magwawakas ang buhay ko sa ganitong paraan. Umiling si Qianyan Dao at mumiti ng may lungkot. Tanggap ng matinang buong tapang. Hinahaplos niya ang mga bitak sa kanyang kamay, ang mga sundalong may espiritu. Sa gitna ng kaguluhan, nais nitong sumabog sa langit. Nagpaputok ng huling liwanag upang protektahan ang Panginoon. Ngunit sa kabila ng lahat, tinanggihan niya ito. Ang imperial na sandatang ito ay kasama niya halos 14,000 taon. Ngunit sa kabila nito, tinanggihan niya ito. Ang imperial na sandatang ito ay kasama niya halos 14,000 taon. Matagal nang namatay ang pamilya. Ito ay simula ng bagong buhay. Ipinagpag niya ng buong lakas. Upang ipadala mula sa kabuluhan patungo sa templo ng Zaiwei. Gagawin niyang kapalit ng kanyang kamatayan ang bagong emperador ng kontinente. Nakita ng siyam na malalaking mundo at ng walang bilang na mga nilalang ang tagpong ito. Lahat ay umiiyak sa kalungkutan, nagiging matatag sa pagharap sa kamatayan. Paalam na. Bumubulusok. Sa sandaling siya ay malulunod ng liwanag ng Diyos. Isang dakilang tripod ang bumagsak mula sa langit na may nakakatakot na apoy. Na humarang sa harap ng daang Qianyan. Naganap na humadlang sa walang katapusang liwanag ng Diyos. Agad na sumabog ang apoy ng yin at yang mula sa tuktok ng Jiuyang Qiangkun. Na kumalat patungo sa sinaunang emperador ng Diyos na Silkworm. Hindi maganda. Nasa isip niya ay may alarm na tumutunog. Paano namatay si Kundi? Nakita niya ito ng kanyang sariling mga mata. Agad na tumalon ang jablo ng uod sa espasyo upang umiwas. Ngunit may nadampot pa rin na apoy sa kanyang katawan. Ang buhay ay nilamon. Ang kaluluwa at laman ay labis na nasaktan. Natakot siya at agad na ginamit ang daan upang supilin. Nawala na ang apoy. Ito ba ang sinasabing pinakamataas na apoy ng yin at yang? Sa matuwid na daan ng sinaunang panahon, agad niyang nahulaan ang pinagmula ng apoy na ito. Alam niya kahit na ang apoy na ito ay nawala na noong panahon ng mga alamat. Ngunit pinuri mo ang kanyang karanasan sa buhay. Ngunit hindi nito mababago ang kanyang kapalaran na mamatay. Itinaas ang kamay upang durugin ang siyam na araw at ang kalawakan. Napakaraming espasyo ang biglang bumagsak sa kanya. Ang nakakatakot na alon ay sumabog. Sa bawat salpukan, may apoy ng yin at yang na tumatalon sa kanya. Kailangan niyang hatiin ang kanyang atensyon upang pigilin ito. Ngunit ang pinsala sa buhay at kaluluwa ay hindi maibabalik. Sa loob ng isang sandali, siya ay naging malabo ang isip. Ang kanyang antas ay pababa at pataas. Malapit na ang oras ng sukdulang pag-angat. Hindi ba nawala ang yinyang na apoy? Bakit ito nasa iyong kamay? Itinataas ng Diyosa ng uod ang huling tanong. Agad na nahuli ng panahon ng mitolohiya ang susi sa salita. Ngunit ang galaw ng kamay ay hindi huminto. Agad na nahuli ng panahon ng mitolohiya ang susi sa salita. Ngunit ang galaw ng kamay ay hindi huminto. Tinutok mo ang kanyang hininga sa sandaling bumaba ito sa pinakamataas. Biglang itinaas ang Nine Sun Heaven and Earth Peak. Malakas na tinamaan sa kanyang ulo. May tunog na bang. Halos masira ang kanyang ulo sa isang iglap. Mukhang mamamatay na siya. Nagtatampo ang Divine Silkworm Ancient Emperor sa loob. Akala niya ay sisisihin niya ang sarili. Para dalhin ang lahat ng kayamanan at alaala. Pero gusto mong malaman ang lihim ng panahon ng mitolohiya. Hindi niya matutupad ang kanyang nais. Ang apoy ay biglang kumalat ng napakabilis. Ganap na niyakap ang kanyang espiritu. Dahil sa matinding sakit, hindi na siya makagalaw. Nakikita mo ito, hindi siya nag-atubili. Ang 300 ay nagsama-sama upang bumuo ng mga kadena ng kaayusan. Mabilis na hinila ang kanyang kaluluwa mula sa kanyang katawan. Pagkatapos, bigla niyang piniga ang kanyang ulo gamit ang isa pang malaking kamay.
at pinira-piraso ang kaluluwa. Kinuha ang kanyang bangkay. Nagsimulang basahin ang mga alaala. Sa kanyang sariling mga kamay, pinatay ang isang malaking kaaway. Ang buong kalangitan ay umulan ng dugo. Ngunit ikaw ay walang kasiyahan. Sa halip ay puno ng panghihinayang. Dahil ang alaala ng Diyosa ng ulan, ay nawasak mo ng higit sa kalahati. Tungkol sa mga lihim ng panahon ng mga Diyos. Isang salita lamang ang nakuha mo. Ngunit sa susunod na segundo, ngumiti ka muli. Nawala ang alaala. Ngunit kalahati ng kanyang kayamanan, anak babae. Isang bangkay ng isang dakilang emperador. At ang kanyang makapangyarihang armas. Isang galaw mo lamang. Ay makukolekta mo ang lahat ng napanalunan. Kasunod nito, hindi ka huminto. Ang apoy ng Diyos ay nag-aalam, na may dalang matinding pagnanais na pumatay patungo sa dalawang iba pang mga supremo. Ang dalawang supremong iyon ay hindi kayang pigilan ang iyong kapangyarihan. Sa isang iglap, madali mo silang napatay. Ngunit nagalit ka at nagmura sa sarili mo. Sumpa. Itong dalawang matandang ito ay nagpasya na sirain ang kanilang mga bangkay bago mamatay. Hindi ka lang walang nakuha na alaala. Wala ring kayamanan na nakuha. Sa kawalang magawa, kailangan mong kunin ang kanilang guro at mga armas ng emperador. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Bigla mong naisip na may 5 kataas-taasang tao na lumabas. May isa pang natitira. Ngunit nang hinabol mo ito, naramdaman na ng kalaban ang panganib. At umalis na pabalik sa pinagbabawal na lugar. Wala kang magagawa tungkol dito. Sa totoo lang, masyado nang malaki ang ingay na ginawa mo. Wala kang magagawa tungkol dito. Sa wakas, sobrang laki ng gulo na ginawa mo. Kaya't umiling ka. Lumiko ka at hinanap si dakilang Emperador Qianyan. Sa oras na ito, ubos na ang lakas ni Qianyan. Isang huling hininga na lang ang natitira. Pinipilit niyang makitang muli ka sa huli. Kapatid Qin, mauuna na ako. Nabuhay siya ng 14,000 taon. Ngunit ngayon ay mamamatay na. Iniwan kang mag-isa, walang kamag-anak. Sino ang mag-aakala na matapos mong makinig ay bigla mong sasagutin? Kapatid na Qianyan, gusto mo bang mamatay? Gusto mong iwanan ako mag-isa? Tahimik na humina si Qianyan ng malalim. Wala akong oras para dyan. At wala ring gamot sa immortalidad. Ngunit bigla siyang nagbiro. Kung sakaling may susunod na buhay, ang emperador ang magiging kasama mo. Susundan ko lang kayo at kakain. Gamitin mo ang iyo. Pagkatapos mong marinig ito, bigla kang nabulabo. Naging madilim ang isip mo. Kapag ang dakilang emperor ay isang bagay na kahit aso ay hindi tatanggapin. Makikita mong biglang tumawa ng hahasik. Gusto mong mamatay pero ayaw kong papayagan. Ayaw mong maging dakilang emperor ulit. Pero gusto kong magpatuloy ka pa rin. Nang marinig ang salita, ikaw ay magpapakita ng isang palad. Diretsong nilusob ng malaking kamay ang maliit niyang mundo. Binago ang ilog na nilikha ng Chaos na asul na lotus. Piliting buhatin ito, at nag-iwan pa ng isang mapanirang banta. Kung hindi ka magbubunga sa loob ng 1,000 taon, hatiin ka at kainin ang laman mo. Sa susunod na segundo, may lilitaw na isang lotus na may asul na glow sa iyong kamay. Nakita ni Qianyan ang bagay na ito. Parang lalabas na ang mga mata niya sa pagkabigla. Ito ba ay hindi namamatay na gamot? Saan mo nakuha ang bulaklak ng ilog? Punong-puno siya ng gulat. Maging siya ay nagdududa kung nakuha mo ito mula sa isang ipinagbabawal na lugar. Ngunit ikaw ay mayabang na nagsalita. Hindi ko may tatago. Nakita ko ang 9 na araw na lupa. Itong halo-halong asul na lotus ay kusa nang dumating. Pagkasabi nito, biglang nagalit si Qianyan. Bakit naman ang ganitong magandang pagkakataon ay hindi sa kanya napunta? Aaminin niyang naiinggit siya. Pinipigilan ang pagnanasa na nakawin ito. Tinanong ni Qianyan, dahil mayroon kang daanan ng mga bulaklak, bakit hindi gamitin? Siya ay pinipilit ang tamang daan. Ngunit tinitignan mo siya na parang tanga. Ang tingin na iyon ay tila nagsasabi, hindi mo ka gustong maging ganito. Gusto mo pa akong gawing emperador. Ang bagay na ito ay inatake ng ex-asawa. Sa kanyang katandaan ay inatake pa rin. Mahirap at walang kapalit. Bakit ko ito gagawin? Tapos ngumiti ka ng kaunti. Ibigay ang bulaklak ng ilog. Kumain ka na. Subukan mo ulit. At pupunta ako sa iyong zui na lugar para kumain. At dadalhin pa ang iyong mga ari-arian kapag umalis ka. Sa huli, ang bumerang ng tadhana ay tumama sa sarili niyang mga salita. Kinuha niya ang daluyan ng ilog. Isang subo, nilunok niya. Sa isang iglap, isang walang kapantay na kapangyarihan ang umusbong mula sa kanya. Piniga ang lahat ng langit at mundo. Ang kanyang presensya ay hindi lamang bumalik sa rurok, kundi naging mas malakas pa. Nararamdaman mo ang bigat ng kapangyarihang ito. Alam sa puso na ang kasalukuyang Qianyan Road ay kayang talunin ako. Kahit na gamitin mo ang lahat ng iyong mga lihim, tiyak na magiging pantay lang ito. Samantala, maraming nilalang sa labas ang labis na nasasabi. Si Emperador Gotchin ay nabuhay sa ikalawang buhay. At lahat ng ito ay dahil sa iyo. Sa isang iglap, ang iyong pangalan ay umabot sa lahat ng dako ng mundo. Ang kanyang kasikatan ay umabot sa puntong nalampasan ang mga dakilang emperador ng panahon. Sapagkat lahat ay alam na kung hindi ka dumating sa tamang oras, ang 9 na pangunahing batas ay tiyak na magdudulot ng labis na pagkasira. Sa mga sandaling ito, dahan-dahang bumukas ang mga mata ni Qianyan Dao, na nararamdaman ang masiglang buhay sa kanyang katawan. Hindi siya matutukoy sa kanyang kasiyahan. Ngunit bigla ka na lang nagsalita. Itanong ang isang katanungan na matagal nang nag-aabala. Kapatid Qianyan, bakit ka talaga pumunta sa Xiaodao Mountain noon? Alam mo na, ang layunin ni Qianyan ay hindi nagbago. Kung hindi, matagal na siyang nahulog bilang isang kataas-taasang nilalang. Paano siya magiging hadlang sa mga batas para sa pagprotekta sa lahat ng nilalang? Ngunit kung ganun, bakit siya nais na magsikap? Maraming salitang humihikbi. Mahabang kwento ito. Dapat ay alam mo na. Ang hindi mamatay na gamot ay nasa kamay ng pinuno ng pinagbabawal na lugar. Ito ay nalaman ko mula sa dating emperador ng Ziwei. Bigla kang nagulat. Emperador ng Ziwei. Ang inyong lumikha.
Hindi siya noong mahigit 50,000 taon na ang nakalipas ng mag-transform at maging daan, na nagbasa ng mga sinaunang aklat sa banal na lupa ng Zihui. Si Zihi Datu ay nakalaban sa 3 henerasyon, walang katapat sa kasalukuyan. Sa kanyang huling mga taon, tahimik siyang nag-transform sa banal na lupa. Sinasabi ng daang salita na huwag kang mag-alala. At pagkatapos ay ipinaliwanag niya, na pagkatapos niyang maghari, pumunta siya upang mag-alay kay Zihui Datu. Hindi inaasahan na nagdulot ito ng lindol, na nagpakita ng anino na iniwan ng dakilang emperador ng Purple Star. Mula sa aninong iyon, nalaman niya ang nakakagulat na lihim tungkol sa elixir ng immortalidad at ang mga ipinagbabawal na lugar. Nang pag-usapan ito, isang piraso ng kalungkutan ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ang kanyang guro ay ang dakilang kaaway ng Purple Star, na nagtagumpay sa kanyang ikalawang buhay sa pamamagitan ng sariling pagsisikap. Ngunit siya ay kailangang umasa sa elixir ng immortalidad. Ngunit sa susunod na segundo, nagpakita siya ng kaunting pagmamalaki sa kanyang mukha. Tama, hindi siya kasing galing ng aming guro. Ngunit hindi rin kasing galing ng guro ang guro, dahil mayroon siyang ikaw na masipag. Habang wala ang guro, ito ay sapat na upang patunayan kung gaano kahalaga ang isang maasahang kapatid. Agad na nagpatuloy si Qianyan. Sinabi sa akin ng guro, karapat dapat pagkatiwalaan si Guro Daoshan. Muling-muling niyang iniligtas ang Grandmaster mula sa apoy at tubig. Kaya't noong una, naisip kong gamitin ang pabor na ito, kasama ang aking pagpapakamatay upang maging pinakamataas na layunin. Para makuha ang di kamatayang gamot. Ang tinatawag na pinakamataas na layunin ay ang magpakamatay ngunit nananatiling nakatuon sa liwanag. Sila ay maglalagay ng pinanggalingan ng Diyos sa loob nito. Ipinanganak sa panahon ng dilim at kaguluhan upang magbantay sa sambayanan. Ngunit dahil dito, labis siyang tinanggihan at kinamumuhian ng ibang mga makasalanang pinakamataas. Ngunit ang Panginoon ng bundok ng tiwala ay walang pagtutol dito. Kahit pa nga ay tinatanggap pa siya na sumali. Gusto lang niyang tumira, pwede naman. Pero hindi pwede ang walang kamatayan na gamot. Nang marinig iyon, ngumingiti ka bahagya sa labi. Bigla mong naisip, sa totoo lang, baka kulang lang ang respeto sa Grandmaster. O kaya naman, nasa ilalim sila ng kontrol. Hindi nila pinapansin. Yan daw. Pero meron ka pang isang tanong sa puso mo. Ang unang buhay ng dakila ay may lifespan lang na 12,000 taon. Paano nakalampas ang Qianyan Dao sa 14,000 taon? Hindi mo mapigilan na direktang magtanong. Nilingon ni Qianyan ang kanyang ulo. Lahat ng ito ay dahil sa tulong ng Panginoon ng mga ninuno. Ang aninaw na iyon ay naglalaman ng mga kagamitan ng ating ninuno. Nakuha ko ang Dao Jade, na nagdagdag ng 5,000 taon sa aking buhay. Nakatapos na siya at napamangha. Hindi ko akalain na ganito ka makakabuhay ng 14,000 taon. Si Yasheng, kasabay nito ay isang matamis na pagtatangi. Ano ang silbi ng malaking lupa sa itaas mo? Hindi pa rin mabubuhay ng walang tulong ko, ang nakadikit sa pader, para makuha ang ikalawang buhay. Sa pagkakataong iyon, biglang nagpadala si Qianyan Dao ng paanyaya para mag-imbita sa iyo. Nais kong talunin ang Reincarnation Sea. Gusto mo bang sumama? Bakit nga ba dahil sa tumakas na Supreme? May nag-udyok sa iyong kalooban. Ngunit narinig mo ang boses ng sistema sa iyong isipan. Pumili ng isang labanan sa siklo ng dagat. Gantimpala, piraso ng batas ng liwanag. Pumili ng dalawa, pumunta sa banal na lupa ng Ziway at kumain at uminom ng libre. Gantimpala, isang piraso ng likas na daan. Walang pagdadalawang isip, agad mong pinili ang dalawa. Biro lang. Pumasok sa lugar na mahigpit na ipinagbabawal. Kung sakaling maipakita ang iyong pangmatagalang kaluluwa. Ay naku, kawawa ka. Sa iyong pagtanggi. Hindi na nagsalita pa si Qianyan. Sa huli, ang pagtulong ay isang pagkakaibigan. Ang hindi pagtulong ay isang tungkulin. Pero nang malaman niya na talagang pupunta ka sa kanyang Ziway Holy Land para kunin siya, gamitin ang kanya at dapat spak ang kanyang kayamanan. Si Qianyan ay talagang hindi na makapagpigil. Akala niya nagbibiro ka lang. Hindi niya inasahan na seryoso ka. Mabilis kang makararating sa Purple Star Holy Land. Sobrang iginagalang ka ng Panginoon at mga nakatatanda. Sa katunayan, ikaw ang malupit na pumatay sa 4 na sovereign. Diretso ka nang naninirahan sa templo ng emperador. Nagsimula na ang pagsasara sa pagninilay. Ang banal na emperador ng Purple Star ay hindi lamang nagbibigay ng mga yaman na maaari mong kunin. Pati na rin nagpadala ng mga magagandang disipulo upang mag-alaga sa iyo. Sa bagay na ito, tinanggap mo ang lahat. Habang nag-aaral, tinatamasa mo ang kasama ng magaganda. Sa wakas, nakakaramdam ka ng saya nang hindi kailangang managot. Talagang nakikinabang ka dito. Samantalang sa kabilang panig, 9 na bundok ay naglalakad sa daang ginintuang. Mabilis na nalampasan ang hangganan ng universo. Direkta niyang natagpuan ang kinaroroonan ng dagat ng reinkarnasyon. Isang malamig na boses ang umabot mula sa kailaliman ng ipinagbabawal na lugar. Dakilang emperador ng pagsasama. Narito ang dagat ng reinkarnasyon. Talaga bang naglakas loob kang pumasok? Ang boses na yon ay mula sa nakatakas na sukdulang 9 na bundok. Ang malakas na tunog ng lupa ay umuusbong sa lahat ng sulok. Ikaw ay nagpaslang ng milyong-milyong buhay. Bilang isang dakilang hari ng panahon, dapat kong bigyan sila ng paliwanag. Pagkatapos nitong salita, ang lahat ng mga nilalang ay nagsisigawan ng pangalan ng dakilang hari. Sa susunod na segundo, isang hakbang ang nilalakad. Ang daang gintong liwanag sa ilalim ng paa ay diretsyo nang pumapasok sa dagat ng siklo. Isang dagat ng dugo ang bumungad sa mata. Puno ng pagpatay at kabaliwan ang paligid. Sa malayo may nakatayong 12 malaking bundok na gawa sa mga Diyos. Tila naroon ang 12 na itinuturing na pinakamakapangyarihan sa kanilang mga teritoryo. Sa mga sandaling iyon, biglang bumukas ang pinakamalaking bundok. Isang grupo ng mga langgam lamang ang mga alagad ng emperor ng pagsasaayos. Maaari itong mapunan sa loob ng ilang daang taon. Bakit kailangan pang ubusin ang lahat? Ang nagsasalita ay ang namumuhay na sukdulan. Ang kanyang tinig ay malamig na parang yelo. Bilyon-bilyong nilalang ang namatay.
Wala na akong pakialam sa tama o mali. Ngayon, ako ay narito para sa kanya lamang. Sinumang makialam ay magiging aking malaking kaaway. Pagkasabi nito, isang napakalakas na kapangyarihan ang agad na bumalot sa buong pinagbabawal na lugar. Ang iba pang mga makapangyarihan ay tila nag-isip. Ngunit agad din silang nanahimik. Ang daan patungo sa pagkadyos ay magbubukas. Ayaw nilang makagalit. Ang isang mataas na emperador para sa isang estranghero. Nang makita ang eksenang ito, agad na nag-itim ang mukha ng kataas-taasang tao. Pareho silang nasa isang bawal na lugar. Kailangan bang maging ganito ka walang awa? Ang kamay ni Kianyan ay kumikislap sa Chow's bell. Kukunin ko ang iyong buhay bilang handog sa mga kaluluwa. Nang makita ng kataas-taasang tao, hanggang sa wala ng matakasan, agad siyang lumipad palabas. Pinakamataas na pag-angat. Bumalik sa estado ng walang kapantay na emperador. At sa oras na ito, nakita ni Kianyan ang kanyang tunay na anyo. Ito ay ang nag-iisang emperador na nagbantay sa sangkatauhan 50,000 taon na ang nakalipas. Ang emperador na ito ay nagtagumpay sa pagdampot ng 6 na pangunahing mga pagbabawal. Noong panahon ng ikalawang henerasyon ay nagtaglay na ng lakas ng 3 henerasyon. Ang emperador na ito ay nagtagumpay sa pagdampot ng 6 na pangunahing mga pagbabawal. Sa panahon ng ikalawang henerasyon, nagkaroon na ng lakas ng 3 henerasyon. Nakasulat sa mga tala ng emperador ng pag-isa. Ikaw at ang 3 kataas-taasang nilalang ay nagwakas ng sabay-sabay. Hindi ko akalain na ikaw ay nalugmok. Mukhang ang laban na yon ay isang palabas na iyong isinulat at itinanghal. Sumigaw si Kianyan sa galit. Ngunit ang emperador ng pag-isa ay ngumiti ng malamig. Walang ginagawa ang tao para sa iba. Paghihiganti ng langit at lupa. Gusto kong maging Diyos. Gusto kong buhayin ang lahat. Hindi pa natatapos ang kanyang salita. Hawak na niya ang sandata ng emperador. Dala ang takot, siya'y pumatay. Bilyong milya ng talim ng espada ang humahadlang sa kalangitan. Diretso sa pagputol ng libu-libong salita. Sa tuktok ng 1,000 mga bato, naglilihim ang walang hanggang malalim na enerhiya ng Chaos upang protektahan ang katawan. Biglang isang malakas na ingay ang narinig. Ang talim ng espada ay tumama sa kampana. Walang bakas ng marka ng pagkakahiwalay. Nagbago ang ekspresyon ng nag-isang dakilang emperor. Isang bagong buhay na nagbangon mula sa kamatayan. Napakakatakutan ang kanyang lakas. Ang kanyang atake ay biglang naging mas malakas. Bilyong talim ng espada ang bumagsak mula sa langit. Sa gitna ng kaguluhan, sa ilalim ng ganitong mabangis na atake, nagsimula ring maging hindi matatag. Alam ni Kianyan na hindi na siya pwedeng magpatalo. Hawak niya ang kaguluhan sa kanyang kamay. Isang tunog ng kampana ang umabot sa kalangitan. Isang malakas na hangin ang biglang kumalat sa buong dagat ng dugo. Ang emperador ng pag-iisa ay biglang kumilos ng sabay-sabay. Sinabi ni Kianyan na dapat samantalahin ang pagkakataon sa laban. Agad siyang tumalon sa harap niya. Sa palabas, bumagsak ito ng malakas. Ang anyo ng emperador ng pag-iisa ay biglang bumagsak. Isang bahagi ng kanyang ulo ay sumabog at nagbuga ng dugo. Natalo siya. Mula sa sandaling pinili niyang maging pinakamataas. Hindi na muling pinagkakalooban ng tadhana siya. Biglang bumilis ang kanyang pagbagsak. Nais niyang magtago sa dagat ng dugo. Nais niyang hilingin sa Panginoon ng Puok na kumilos at puksain ang dakilang emperor ng kasalukuyan. Hindi papayag si Kianyan na makuha niya ang kanyang nais. Nararamdaman niya na may napakataas na panganib na nakatago sa ilalim ng dagat ng dugo. Sa sandaling malapit nang pumasok ang kakaibang lupa sa dagat, muling umaalingaw ang isang kampana. Ang buong espasyo ay nakasarado. Nakakainis, ito ay ang daan ng espasyo. Hindi mo akalain na kontrolado mo ang pangalawang daan. Lone Earth naggangalit sa kawalang pag-asa. Ang libu-libong salita ay simpleng daan lamang. Walang ganap na pagkakamali. Talagang nais niyang gayahin ka. Sa pamamagitan ng isang karagdagang daan, mabuhay ng pangalawang buhay. Ngunit kulang siya sa oras. Ang daan ng espasyo ay nananatili lamang sa antas ng pinakamataas. Ngunit kulang siya sa oras. Ang daan ng espasyo ay nananatili lamang sa antas ng pinakamataas. Ang dakilang emperador ng Turkiko ay walang humpay na bumabayo sa hadlang ng espasyo. Nakikita niyang malapit nang mabasag ang hadlang. Sumiklab ang pag-asa sa kanyang mga mata. Hanggat makakatakas siya sa dagat ng dugo. Nanalo na siya. Ngunit paano magbibigay ng pagkakataon ang isang salita lang? Nagwawagayway siya ng kamay. Biglang sumulpot ang isang mas makapangyarihang kapangyarihan ng daan. Agad na pinapalitan ang mga bita. Lubos na nawala ng pag-asa ang nag-iisa at malupit na lupa. Nagsusumigaw sa sakit. Umaabot hanggang sa ulo, sa kalituhan. Paa ang 10 kilay. Ang marka ng langit ay nagniningning na parang Diyos. Parang ang emperador mismo ang dumating. Hinawakan niya ang isang palad. Nilikha ang isang kamay na parang sumasakop sa langit, bumabagsak na may kapangyarihan. Parang lahat ay tapos na. Ngunit sa sandaling ito, sa isang napakahalagang sandali, biglang nag-alsa ang buong dagat ng dugo. Isang malakas na huni ng halimaw ang nagmula sa kailaliman ng dagat dugo. Napakalakas ng kapangyarihan nito. Parang may isang walang katulad na halimaw na malapit nang lumabas sa pagkakabukod. Ang huni ng halimaw ay nagmumula sa kailaliman ng dagat dugo. Isang napakalaking pakiramdam ng panganib. Biglang bumalot sa lahat. Kahit si kaisipang Datu Kianyan ay nag-iingat ng todo sa pamamagitan ng isang sirasirang tanda sa langit. 2 salita lamang ang hindi kayang labanan. Kailangan pangalagaan ni Tianxin ang kanyang Panginoon at dalhin siya sa pagtakas. Ngunit tumanggi siya. Gusto niyang makita kung ano ang uri ng pagbabawal na ito. Ngunit sa mga sandaling iyon, isang mas nakakatakot na presensya ang biglang umusbong mula sa kailaliman ng dagat ng dugo. Nagsimula ng kumilos ang Panginoon ng dagat ng reinkarnasyon. Inilabas niya ang buong lakas ng pinagbabawal na lugar. Sa itaas ng 9 na langit, nagtipon ang isang malaking hangin. Mula sa malalim na dagat ng dugo, mas lalong lumalakas ang pakikibaka ng nakasisindak na presensya na umabot kahit sa labas ng mga ipinagbabawal na lugar. Ang 9 na pangunahing batas, walang nilalang ang hindi nakatayo. At
At sa mga sandaling ito, ikaw ay nag-iisa sa banal na lupa ng Ziway, nagmumuni-muni sa daan. Ngunit sa susunod na segundo, bigla kang nagising mula sa presensyang ito. Natatakot ang mukha mo. Tumingin sa direksyon ng dagat ng reinkarnasyon. Sa pagkakataong iyon, pumapasok sa isipan mo ang tunog ng sistema. Piliin ang isa, tulungan siyang makaligtas. Gantimpala, isang hininga ng pari. Ngunit mawawala ang iyong katalinuhan. Piliin ang ikalawa, manatili ng tahimik. Gantimpalaan ng isang likas na enerhiya. Wala ka sa aking tabi. Nakahanda na ang kabaw mo. Bakit ka pa pumipili ng EA? Mabilis mong pinili na huwag kumilos. Samantala, sa ibabaw ng dagat ng muling pagsilang, ang malaking hangin ay may dalang kapangyarihan ng buong pinagbabawal na lugar. Biglang bumagsak. Matapos ang isang buhay na puno ng hinanakit at galit na ungol ng halimaw, nagsimula ng muling maging tahimik. Ngunit ang libu-libong salita sa kanyang puso ay puno ng kawalang kapangyarihan. Sa unang pagkakataon, natuklasan niyang may mga bagay sa mundo na hindi niya kayang labanan. Ito ay isa lamang sa mga ipinagbabawal na lugar. Hindi na siya nag-atubili. Ipinakita ang sandata ng emperador. Pinukol niya ng buong lakas ang malaking kalaban. Pagkatapos ay agad niyang punitin ang kawalan. Diretsong pumunta sa banal na lugar ng Zihui para hanapin ka. Mabilis kang nakita sa pavilion na may dustang si Qianyan Dao. Naupo kayo magkatabi. Napakaseryoso ng atmosfera. Sa huli, si Qianyan Dao ang unang nagsalita. Kung sakaling may masamang mangyari sa bagay na yon, Kuya Qin, ano ang dapat nating gawin? Sa mga mata ng walang kapantay na emperador, unang beses na nagkaroon ng pagkalito. Ikaw rin ay umiling. Puno ng pagkalito ang iyong isipan. Matagal kayong nag-usap. Nakabuo kayo ng isang nakakagulat na hula. Dahil ang Reincarnation Sea ay pinipigilan ang nakakatakot na pinagmulan ng buhay. Ano naman ang mangyayari sa iba pang mga ipinagbabawal na lugar? Sa huli, nakaisip kayo ng paraan. Para si Qianyan ay mamatay sa hinaharap. Para maging supreme bilang huling hakbang. Pero hindi pa ngayon. Kaya pa niyang mabuhay sa ikatlong buhay. Pero ang ika-4 na buhay ay napakahirap makamit. Dahil bawat buhay ng dakdi ay kailangang ubusin ang pinagmulan ng mundo. Ngunit mula pa noong sinaunang panahon, ang mga emperador ay kailangang magpakamatay bilang pinakamataas. O kaya'y maatake at mahahati-hati. Ang mga pinagmulan na dapat ibalik sa Diyos ng langit ay lahat na agaw nila. Isang balyena ang bumagsak, lahat ay nabubuhay. Ngunit ngayon, hindi na namamatay ang mga balyena. Dahil dito, patuloy na nalulugi ang pinagmulan ng mundo. Sa huli, nauubos ang espiritu ng langit at lupa. Lahat ng daan ay umatras. Ito ang katotohanan ng panahon ng wakas. Maaasahan na ang hinaharap ay magiging mas mahirap dahil sa apoy ng lupa. Ngunit sa gitna ng napakabigat na atmosfera, biglang nagbago ang tono ni Qianyan. Tumingin siya sa iyo ng may matinding titig. Diretso siyang nagsalita. Kapatid Qin, ano ang balak mong gawin? Sa susunod na segundo, nagbigay siya ng isang kahilingan na ikinagulat mo. Gusto niyang makasama ka sa pag-aalay ng sarili bilang layunin, upang sama-samang protektahan ang mundo. Hindi lang iyon. Gusto rin niyang direktang manirahan sa iyong munting mundo at magpahayag ng sarili bilang bahagi nito. Ngunit ikaw ay nag-atubili sa isang iglap. Hindi dahil ayaw mo talagang iwanan ang munting kapangyarihan, kundi dahil ikaw ay isang mahahabang buhay na tao. Nakasama ang isang makapangyarihan sa loob ng maraming taon. Paano maaaring hindi maipahayag ang lihim ng walang hanggan? Ang tanging magagawa mo ay tanggihan ito ng maayos. Hindi ko akalain na si Qianyan ay biglang naguluhan. Tumingin siya sa akin na may kaunting lungkot. Hindi ba, Qin? Hindi naman ako nakikitira ng libre. Kung kinakailangan, handa akong ipangako ang kayamanan ng Purple Emperor bilang bayad sa renta. Tila naisip niya ang iba pang bagay. Diretso kang naninisi sa akin sa ngalan ng kabutihan. Naalala ko na humingi ka sa akin ng mga yaman. Pero sinabi mo na basta't maipilit mo ang 20 milyong gintong Diyos. Sa hinaharap, anumang problema ay pwede mong hilingin sa akin. Hindi mo naman balak umatras, di ba? Nawalan ka ng salita sa pagkakataong ito. Diretso kang tumutol. Ang pagligtas sa kanya ay hindi naman mahirap na problema. Hindi ba libre ang mga bulaklak sa daw-daw? Sabi ni Qianyan, dito niya naintindihan na talagang ayaw mong siya ang maging pangunahin. Kaya't nagpa siya kang magpahinga ng ilang buwan sa banal na lungsod ng Ziwe. Hanggang sa hindi na makayanan ni Qianyan. Napilit kang paalisin. Ngunit walang nakakaalam na sa iyong pag-alis, naglabas ka ng malakas na kapangyarihan. Sa harap ng lahat, tinanggal mo ang buong kayamanan ng Purple Way Sacred Land. Sa susunod na segundo, hawak mo ang kayamanan at lumipad pataas. Ang bilis ay parang ito ay pinlano ng matagal. Ang galaw na ito ay nag-iwan ng mga kapatid ng Purple Way Emperor na naguguluhan. Nais na buhayin ang lahat. Hindi pa natatapos ang kanyang sinasabi. Hawak na niya ang Emperor's Weapon. Dumating na may nakakatakot na pumatay. Bilyong-milyang talim ng espada ang humahagupit sa kalangitan. Diretso sa pagputol ng libu-libong salita. Libu-libong bundok sa itaas ng ulo. Sa gitna ng kaguluhan, bumabagsak ang walang hanggan na likha ng enerhiya para sa proteksyon. Isang malakas na tunog ang narinig. Ang talim ng espada ay tumama sa kampana. Walang kahit isang bakas na naiwan. Bahagyang nagbago ang kulay ng mukha ng makapangyarihang emperador. Kamakailan ay muling nabuhay ang emperador ng ikalawang buhay. Ang lakas niya ay talagang nakakatakot. Agad na naging mas malupit ang kanyang atake. Bilyong espada ang bumagsak mula sa langit. Sa gitna ng kaguluhan, sa ilalim ng malupit na atake, nagsimula ring maging hindi matatag. Alam ni Qianyan na hindi na siya pwedeng maging pasibong nakatanggap ng mga atake. Hawak niya ang kaguluhan sa kanyang mga kamay. Ang kampana ay umaalingaw sa kalangitan. Isang malakas na hangin ang agad na kumalat sa buong dagat ng dugo. Ang nag-iisa at malakas na emperador ay biglang kumilos ng sabay-sabay. Sa isang salita, sinunggaban ang pagkakataon sa laban. Biglang tumalon sa harap niya. Isang malakas na pagbagsak ang nangyari. Ang anyo ng nag-iisang emperador ay mabilis na bumaba. Ang kalahating bahagi ng ulo ay pumutok, dugo ay sumabog ng malakas. Talo siya.
Mula nang piliin niyang maging pinakadakila, hindi na siya pinagkakalooban ng tadhana. Biglang bumilis ang kanyang pagbagsak. Nais niyang magtago sa dagat ng dugo. Nais niyang hilingin sa Panginoon ng kahon na pumatay sa kasalukuyang emperador. Hindi papayag si Tianyan na makuha niya ang kanyang nais. Nararamdaman niya na may napakadelikadong nilalang na nakatago sa ilalim ng dagat ng dugo. Sa sandaling ang nag-isang lupain ay malapit nang pumasok sa dagat. Isang tunog ng kampana ang muling umingay. Ang buong espasyo ay naharang. Sumpay ng daan ng espasyo. Naisip mo pang makuha ang pangalawang daan. Ang nag-isang lupain ay umuungal sa kawalang pag-asa. Ang libu-libong salita ay tila mga payak na salita. Mali, ngunit hindi naman ganap na mali. Talagang nais niyang tularan ka. Umangat sa buhay sa pamamagitan ng isang mas malawak na daan. Ngunit kulang siya sa oras. Ang daan ng espasyo ay nananatili lamang sa antas ng pinakamataas. Ang dakilang emperador ng Turko ay walang humpay na bumabayo sa hadlang ng espasyo. Nakikita niyang malapit nang mabasag ang hadlang. Sumiklab ang pag-asa sa kanyang mga mata. Basta't makakataka sa dagat ng dugo. Nanalo na siya. Ngunit paano magkakaroon ng pagkakataon ang isang daang salita? Sinalubong niya ito ng isang sulyap. Lumabas ang isang mas malakas na puwersa ng daan. Biglang naayos ang mga bitak. Lubos na nawala ng pag-asa ang nag-iisa na lupa. Niyurakan ito ng isang masakit na sigaw. Humahantong sa itaas ng kalituhan. Nakatapak sa daan ng mga mata. Selyo ng langit, ang liwanag ng Diyos ay kumikislap. Parang ang emperador ay narito. Inilabas niya ang isang kamay. Naging anyo ng malaking kamay na sumasaklaw sa langit at bumagsak. Lahat ay tila magiging tahimik na. Ngunit sa sandaling ito ng panganib, biglang nagalit ang buong dagat ng dugo. Isang nakakatakot na ungol ng halimaw ang umabot mula sa kailaliman ng dagat ng dugo. Napakalakas ng takot. Parang may isang napakalakas na nilalang na malapit nang makawala. Isang ungol ng halimaw ang umabot mula sa kailaliman ng dagat ng dugo. Isang napakalaking pakiramdam ng panganib. Agad na bumalot sa lahat. Kahit ang dakilang emperador ng panahon ay nagsabi. Ang tatak ng langit ay nagwa-warning na ng labis. Mayroon lamang dalawang salita na hindi maaaring labanan. Nais ng puso ng langit na protektahan ang kanyang Panginoon at dalhin siya sa pagtakas. Ngunit tumanggi siya. Nais niyang makita kung ano ang uri ng pagbabawal na ito. Ngunit sa oras na yon, isang mas nakakatakot na presensya ang biglang umusbong mula sa kailaliman ng dagat ng dugo. Nagsagawa na ang Panginoon ng dagat ng pag-uulit. Inilabas niya ang lakas ng buong ipinagbabawal na lugar. Sa itaas ng siyam na langit, nagtipon ang isang napakalaking hangin. Mula sa malalim na dagat ng dugo, lalong lumalakas ang pakikibaka. Isang nakapanghihilakbot na presensya na nangingibabaw sa lahat. Kahit na umabot ito sa labas ng mga ipinagbabawal na lugar. Ang siyam na pangunahing batas ay walang sinumang nilalang na hindi nakatayo. At sa mga sandaling ito, ikaw ay nasa banal na lupa ng Ziway, nagmumuni-muni sa daang dako. Ngunit sa susunod na segundo, bigla kang nagising sa presensyang ito. Nakapuno ka ng takot. Tumingin sa direksyon ng dagat ng muling pagsilang. Sa mga sandaling ito, narinig mo ang tunog ng paalala ng sistema sa iyong isipan. Pumili ng isa upang tulungan siyang makaalis. Gantimpala, isang kagat ng Diyos. Ngunit mawawala ng katinuan. Pumili ng dalawa, manatiling tahimik. Gantimpalaan ng isang likas na enerhiya. Wala ka sa akin sa oras na ito. Nakahanda na ang kabaw mo. Bakit kailangan pang pumili ng EA? Tiyak na pinili mong huwag kumilos. Samantala, sa ibabaw ng dagat ng reinkarnasyon, ang malaking hangin ay may dala ng buong lakas ng ipinagbabawal na lugar. Biglang bumagsak. Matapos ang isang buhay na puno ng hinanakit at galit na sigaw ng hayop. Ang malaking hangin ay nagdadala ng kapangyarihan ng buong ipinagbabawal na lugar. Biglang bumagsak. Matapos ang isang buhay na puno ng hinanakit at galit na sigaw ng hayop. Lahat ay bumalik sa katahimikan. Ngunit ang libu-libong salita sa kanyang puso ay puno ng kawalang kapangyarihan. Sa unang pagkakataon, natuklasan niyang may mga bagay sa mundo na hindi niya kayang labanan. Ito ay isang zonang ipinagbabawal. Hindi na siya nag-atubili. Ipinakita ang imperial na sandata. Isang buong lakas na atake ang pumatay sa nag-iisang kaaway. Pagkatapos, agad siyang pumasok sa kawalang saysay. Diretso sa banal na lupa ng Ziway upang hanapin ka. Hindi nagtagal, nakita mo si Tianyan na pagod sa pavilion. Nagsalitaan kayong dalawa habang nakaupo ng magkatapat. Ang atmosfera ay naging sobrang seryoso. Sa wakas, si Tianyan ang unang nagsalita. Kapatid Qin, kung may mangyari sa bagay na yon, ano ang dapat natin gawin? Sa mga mata ng walang kapantay na emperador, unang lumitaw ang pagkalito. Ikaw rin ay tumango. Ang puso mo ay puno ng pagkalito. Nag-usap kayo ng matagal. Nagkaroon ng isang nakakagulat na hula. Dahil ang Reincarnation Sea ay pinipigilan ang mga nakakatakot na nilalang. Ano naman ang mga natitirang mga ipinagbabawal na lugar? Sa wakas ay nakaisip kayo ng isang paraan. Para si Tianyan ay pumasok sa hinaharap at saksakin ang sarili. Naging huling pag-asa ng kataas-taasang nilalang. Ngunit hindi ngayon. Kaya pa niyang mabuhay sa ikatlong buhay. Ngunit ang ikaapat na mundo ay parang pag-akyat sa langit. Dahil ang dakilang emperador ay kailangang ubusin ang pinagmulan ng mundo sa bawat buhay. Ngunit mula pa noong sinaunang panahon, ang mga dakilang emperador ay o nagpakamatay upang maging kataas-taasan, o pinagsama-sama at pinagsasaluhan. Ang pinagmulan na dapat ibalik sa emperador ng langit ay lahat nilang nahadlangan. Ang pagkamatay ng balyena ay nagbibigay buhay sa lahat. Ngunit ngayon, hindi na namamatay ang mga balyena. Ito ay nagdudulot ng patuloy na pagkalugi ng pinagmulan ng mundo. Sa huli, ang espiritu ng langit at lupa ay mauubos. Lahat ng daan ay umatras. Ito ang katotohanan ng panahon ng wakas. Maaasahan na ang hinaharap ay magiging mas mahirap para sa lupa na magalit. Ngunit sa gitna ng napakabigat na atmosfera, biglang nagbago ang tono ni Tianyan Dao. Tumingin siya sa iyo na may matinding titig. Diretsong magsimula. Kapatid na Qin, ano ang plano mo sa susunod?
Sa susunod na segundo, naglabas siya ng isang nakakapagpasindak na hiling. Gusto niyang makipag-isa sa iyo sa pamamagitan ng pagputol sa sarili bilang isang layunin. Na magkasamang magbantay sa mundo bilang mga pinuno. Hindi lang iyon. Gusto pa niyang pumasok ng direkta sa iyong maliit na mundo at magdeklara bilang sarili. Ang ganitong klase ng kabaliwan ay nagpasurpresa sa mga kapatid ni Zhu Weisheng. Lalo na ang mga babaeng estudyante na lihim na may gusto sa iyo. Ang pangarap nilang maging maganda ay tuluyan ng naglaho. Sila'y nagalit dahil sa pag-ibig. At nagsimula silang magkalat ng mga chismis tungkol sa iyo. Sa huli, isang napaka-absurd na bersyon ang kumalat sa siyam na pangunahing mga alituntunin. Sinasabing hindi kayo tunay na magkaibigan ni Qian Yandao, kundi dahil may espesyal na ugnayan si Qian Yandao sa mga lalaki. At mas gusto mo pang nasa ilalim. Ang dahilan kung bakit ka nagagalit at umalis sa kayamanan ay dahil ayaw ng emperador na bigyan ka ng katayuan. Isa siyang taksil. Sa galit mo, inalis mo ang lahat mula sa banal na kayamanan para lang makipaghiwalay sa kasalukuyang emperador. Ngunit hindi mo inaasahan na ang buong mundo ay sumusuporta sa inyo at sa Qian Yandao. May ilan pang hayagang tumatawag sa inyo. Ang inyong pag-ibig ay lampas sa lahat. Sino ang may lakas ng loob na tumutol? Ito ay diskriminasyon. Ngayon, talagang nalito ka na. Ito ay talagang isang universal na pang-aabuso sa internet. Ikaw ay nagagalit kung hindi mo maayos ang problema. Kaya't ayusin ang nagdala ng problema. Ngunit hindi ka pa nakakapagsimula. Mas mabilis ang mga salitang iyon kaysa sayo. Tila hindi niya kayang tiisin ang napakalaking kahihiyan na ito. Sadyang pinatay niya ng kanyang sariling kamay ang ilang mga babaeng disipulo na nagkalat ng chismis. Hindi lang iyon. Higit pa rito, ipinakita niya ang mga ulo sa itaas ng banal na lupa. Pinaslang ang katawan. Kahit ang abo ay itinapon ng maayos. Agad niyang ginamit ang matinding paraan upang supilin ang lahat ng kumakalat na balita. Sa paghiram kay Judah ng Jade upang ipahayag na kayo ay mga dalisay na magkaibigan lamang. Dahil nasa nagpakita na si Qian Yandao, wala ka nang pakialam pang magpakita pa. Kaya't nagsimula ka na sa isang mas mahalagang plano. Bigla kang naglabas ng sistema ng mga gantimpala, isang innate Dao seed at innate Qi. Basta mong lunukin ito, makakabago ka mula sa postnatal na espiritu. At magiging tanging innate Dao body sa lahat ng panahon. Sa panahong iyon, ang iyong talento ay walang kapantay. Anong mga henyo kundi mga manok at aso? Isang matibay na desisyon sa iyong puso. Diretso mong nilunok ang butil ng bigas. Ngunit sa susunod na sandali, isang nakabibinging init ang biglang sumabog sa iyong tiyan. Walang katapusang pagnanasa sa daan ang sumasalakay sa iyong mga ugat. Ang pakiramdam ng pagkapunit ay agad na kumalat sa buong katawan. Parang gusto ka nilang pasabugin sa harap ng lahat. Ngayon mo lang naintindihan. Ito ay ang likas na kapalaran na nagbabago sa iyong mortal na katawan. Pinipilit mong tiisin ang matinding sakit habang nag-ehersisyo. Ngunit ang sakit ng katawan ay hindi maihahambing sa sakit ng kaluluwa. Ang pighati mula sa kaibuturan ng kaluluwa ay mas masakit pa kaysa sa mabagal na kamatayan. Kailangan mong umasa sa iyong lakas ng loob upang labanan ito. Sa loob ng mga taon ng iyong pagninilay-nilay, nagbabago ang mga bagyo sa labas. Sa loob ng 9,600 taon, ang mababang radiation ng Didao, maayos ang pagkakasundo ng lahat ng langit at lahi. Isang masaganang mundo. Ngunit habang akala ng lahat na magpapatuloy ang magagandang araw, sa labas ng Earthgate muling nagkaroon ng krisis. Hindi na ito ang Chaos Tide ngayon. Hindi ito isang ordinaryong bagay, kundi isang nakakatakot na nilalang na tinatawag na Chaos Beast. Ngunit nang silipin ni Qian Yan pagkatapos, natuklasan niyang ang selyo ay buo pa rin. Nalaman niya na ang mga nilalang na ito ay likha ng mga batas na naiwan ng Chaos Tides noon. Ngunit si Qian Yan ay hindi lang naglinis. Sa halip, ginawang isang natural na lugar ng pagsubok ang lugar na ito.